Nag-last shoot kami ng daddy ko January 31. Last libing namin na shoot. Pauwi kami, inulan kami. Nasa likod lang ako ng motor niya. Dala ko yung mga gamit niya. Basa yung lower pants namin. Pagdating sa bahay, inabutan ako ng daddy ko ng TF. Tinignan ko yung pera. Doon ako parang feeling ko nagkaroon ng value of money. Sabi ko, daddy, Dad, hirap pala kumita pera, no? Oo. First year, apply ako sa Maya. Di ako tinanggap. Di ako tinanggap dahil may mga movements sa company na for a bigger picture. Yes. Sabi ko, sige po, okay lang po. Alam mo, hindi pa pagkarap yung manager na nakasmaya ka pa, magtalikod mo, tinudurog ka. So, okay. Tapos nakikita mo yung logo nila, nandun lang, abot kamay mo na. I'm in the Starbucks editing a corporate event, corporate edit. Umakyat isa yung mga mayad. Until nakita ko yung tatlo. Nakita ko yung tatlo. They were so happy on the table. Nagmimingle sila. So, utak ko, pucha, one day. Makakasama kayo. Galing. So, yun. Hala? Naiyak ka ba? Napuwing lang. Grabe naman. Magkamali ka, okay lang. Balik ka ulit. Learn ulit. Magkamali ka, balik ka ulit. Hanggang sa hindi mo mamalayan, you're making your own name. Yeah, you're making your own name. And yun lang talaga. Don't rush things. Always learn. There's no shortcut in greatness. Mahirapan ka. Yes. Pero it's your challenge on how you're gonna surpass it. Yes. Once you surpass it, ibig sabihin, kung ano pa yung darating na yun at kung umulit man yun, alam mo na siya. Kesa sa hinurdle ka, hinarang ka ng challenges, give up ka. E paano kung sa pag-atras mo nandun siya ulit? Yun nga, no? Atras ka na naman? What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marvin de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang isang director from one of the most influential studios sa Pilipinas. Let us all welcome Mr. J. Palmares of Mayad, Boracay. You know? Let's go! Kamusta? Okay, Cheers muna. Cheers. Yo. Good luck. Grabe. Oy, iba na yung kulay ng ano namin, no? Nadala ni Jay ito. Ayan. Yes. Ano, kamusta, brother? Okay naman, ito, kinakabahan. Kasi, I'm a bit overwhelmed kasi, di ba, J. Palmares, sino lang ba ako? Di ba, basta nandito na ako. What an opportunity to be here. Na nasa upuan ako ng mga upuan ng mga greats. And karap kita, one of my idols sa edit. Ang galing mag-color grade. Salamat. So, parang nasala pa ako. Oy, thank you din. Sobrang thank you kasi pumunta ka pa dito sa Manila para lang dito sa podcast, no. Nagulat ako, kala ko nandito ka na, yung pala talaga ito lang yung pinunta mo. Sobrang thank you sa pagpapaunlak. Ayun, syempre dun sa mga viewers natin, Nax viewers, no? Viewers. Let's go. Ayan, sa mga natin nanonood ng podcast. So, yun. Nandito si Jay para sa atin, guys. Yan, magtuturo siya ng konting kaalaman. So, pero marami tayong mapupulot dito. Isa sa pinaka, kumbaga, ito yung studio kasi, yung Mayad kasi, yan yung talagang tinitingala way back, parang ilang decades, 1 decade na ang Mayad, di ba? So, natin, nasa 19, we're going 19 or 18? 19, we're going 19 years. Wow, magdadalawa na. High school pa lang ako. Magdadalawa na. So, yun. So, yung video mo kasi, bro, sa Boracay, kasi kayo, kada directors, iba-iba Yes. Diba? Iba-ibang style, iba-iba lahat. So, yung sa'yo, nakikita ko parang sobrang chill ng mga tao dun sa mga video mo. Siyempre, yung vibe, diba? Pag sabi mong Boracay, beach yan So, sobrang sarap mag-shoot. Pero, kamusta yung Boracay? Kamusta yung shoot mo dun? Ayun nga, sabi mo totoo yun. Chill siya. Although, mainit. Like, nangurat yung init. But, it's so enjoyable kasi kahit ganun yung weather na sa mainit, tropical vibe pa rin siya. And seeing those couple and their crowd na nagsi-celebrate their wedding there, minsan napapadala ka na lang, hindi mo napapansin, sunog din yung balat mo Pero sobrang saya ng wedding sa Boracay. Wala akong masabi, sobrang ganda lang. All emotions are there. Parang, siguro, if I were to describe yung wedding sa Boracay, yun yung parang comfort spot nila Comfort spot nila yun to be vulnerable. Kasi they're in one island, tapos close family and friends lang. So, di ba, when you're close into your family and friends, you can be whoever you be.
Hindi mo kailangan magpanggap. Mm-hmm. So, kaya, yung mga videos din na napoproduce natin, raw emotion. Yes, totoo naman. Raw emotion. Totoo. I mean, hindi naman, wala naman iyak sa wedding. So, what I mean is, walang boundaries, walang hold back. So, yun. Kasi may mga couples ako before na they had a big wedding in Manila. But the wedding na gagawin nila in Boracay, it's for them. So, para with their close family and friends. But more on the celebration side sila. Mm-hmm. So, ganda. Yun. Tama. Ako sobrang heavy user ako ng AI. Sorry dun sa biglang bali Ko lang. Ayan. Pero kasi, halos everyday na ginagawa ko ngayon sa buhay ko, kada upo ako, pupunta kagad ako sa ChatGPT. So, kakausapin ko siya. So, parang best friend ko nga siya ngayon yung ChatGPT. So, lahat ng ginagawa ko ngayon, nakaugnay kay ChatGPT. Ikaw ba, bro? Kamusta yung AI sa'yo? Paano mo ba ginagamit to? Paano mo ba ginagamit sa wedding to? Kasi for me, yun nga, ChatGPT, CapCut, di ba? Lahat yan AI. Canva. Yeah. Di ba? So, ikaw ba, paano napapagaan nito yung trabaho mo as a wedding videographer? AI, ngayon parang debatable siya in some of the artists, diba? Yes. Debatable siya, lalo na mga purist. Pero for me, AI also helps to innovate. Nandun na yung AI. Why not put into good use? Yes. So ako, yung ini-integrate ko for AI, well, I'm also using some ChatGPT, especially when you do storytelling. Yes, in every wedding, there's a raw storytelling. But as a director and as an editor na din, sometimes na you find it parang may bitin Parang may kulang ng context. Lalo na pag na mga nagva-vows, di ba? So what I do is, or me and what my team do is, nag-open kami ChatGPT. Sabi ko, hanapin lang namin kung anong pwede na gagamitin namin para mabuo yung context dun sa totoong context. So, technically, meron pa rin siyang human factor. Yes. Parang gusto mo lang siya i-aid to complete the whole storytelling. And not just that. One of my style din kasi, or our style in Boracay, is, kasi nandiyan na yung emotion. Nandiyan na yung pagkaka-flow ng mga vulnerability ng tao, yung pure emotion, nandun na. So, minsan, hindi mo maiiwasan na may on the spot na, kunyari, umiyak yung bride or biglang na-surprise, dumating pala yung daddy or from tagal niya hindi nakita. So, may live audio ka. So, naka-shotgun tayo nun, di ba? Yes. But, lalo na pag-preps, ito yung medyo challenging. Mga tunog ng blowers, tunog nung... Minsan may sounds pa yan. May sounds pa yung, di ba? Yung mga makeup team, may sound sila. Kaso nandun sa moment, di naman pwede sumigaw ka. Patay. Masisira, di ba? So, gagawin namin doon, lalapit namin konti from a safe distance yung mic just for us or para ma-capture lang namin yung sound na yun. And then with the help of AI, which is we all use and pretty much yung Adobe Podcast. Podcast, yes. So we use that one to isolate some of the noises. Para pag pinakinggan siya sa sound or sa pag-SD na tayo, nandiyan yung emotion. Yung emotion. So mas maiintindihan, no? Mas maiintindihan. Unlike yung raw na parang yun nga parang pinag-usapan natin kanina, pagka yung shotgun mic lang yung gamit mo, medyo matini siya or minsan ma-bass, depende sa mic na ginagamit mo, di ba? So at least pag gumamit ka ng AI na pwede naman siyang actually kaya mo naman siyang gawin sa filter ng audio, pero ang dami mong kakalikutin. Yes, bago makuha perfect. Perfect, di ba? Tapos minsan hindi pa ganun ka-perfect. Exactly. Unlike yung sige, pasok ko dito sa podcast. Diba? Yes. Pero ano bang ginagamit mo? Yung podcast online or yung nasa Premiere built-in na mismo? Yung sa Premiere, mayroong Premiere built-in pero yung una ko sa discover, nasa online pa. Online, So, ina-upload pa namin. Pero ngayon, yung newer version ng Premiere, meron built-in, right? Built-in, Meron ng built-in. So, ngayon, nasa built-in na. Yun. Kasi, parang, it's a factor for us storytellers. Yung quality ng sinasabi. Yung sound. Diba? So, sayang ng moment pag hindi mo siya in-important, nandun ka na Or kung nailagay mo naman, hindi naman maiintindihan. So, yeah, AI has a strong effect ng strong effect sa
sa workflow natin, especially on the same day edit side. Yes, Kasi mas gaya mabilis. ng sabi mo kanina, dami mo pang kalikutin and Yes. all. Kaya kasi, pero if you have the luxury of time, but if you don't have the luxury of time in post-prod, di ba? Podcast mo na. Podcast mo na. Upload, Yes. download, latag. That's Totoo. it. Di ba? So, yun. Tsaka ang bilis na ng mga internet ngayon, di ba? So kahit nasan ka, lalo na Yes. Boracay, dami ng mga ano dyan. So hindi mo na kailangan ng ano. Pero yun nga, thankful din doon sa Adobe na parang dinalagay na nila sa Premiere. Pero kasi napapansin ko nga doon sa yung sa Premiere mismo, parang hindi pa rin siya ganun kalinis eh. Di ba? Hindi katulad nung sa podcast yung in-upload mo. Parang sila na yung nag-aayos talaga na... Yes, parang may speech recognition sila. Yes, oo. Na i-enhance nila yung sinasabi. Though, may time na may time na may tinry kami na isagad yung power ng AI na yun. AI. There's still limitation. Oo. It depends. Kaya parang hindi mo pa rin pwede iasa lahat sa technology. Sa technology. Nandun pa rin dapat yung diskarte mo on how to create a good sound, a good video. Kasi AI is just a tool. AI is just an aid. Hindi dapat ikaw diktahan ng AI anong gagawin mo. Diba? Dapat ikaw pa rin may control. Dapat nandun pa rin sa yung puso. At tutulungan ka lang ng AI para ma-achieve yung visuals mo. Yes, ganda nun. Yan. Tama yun. Pero kasi yun nga, sa case ngayon, ang case ngayon ng AI is kasi masyado siyang debatable sa ibang bansa. Kasi yung mga scriptwriter, copywriter, nawalan na sila ng trabaho eh. Hindi naman nawalan, pero kumonte. Like yung, diba, kasi company ako, kailangan ko ng script, kailangan ko ng ganito para sa aking ads. I-chat GPT ko na lang. Minsan mas maganda pa. Di ba? Parang ganon. Pero yun nga, sa tingin mo, sa videographer ba, may dadating ba yung time na wala ng videographer? Nandiyan na yun. Kasi ang daming tool eh, di ba? Katulad nung pinag-usapan natin na automatic nag-i-edit na, di ba? AutoCAD. Diba? AutoCAD yung sa podcast, di ba? Yes. Baka may lumabas yan, auto-edit. Lalagyan mo lang yung style na gusto mo. Yun na yung baka yung future nito, habang nagle-live tayo, nag-AutoCAD siya. Nag-AutoCAD siya. Ayan. Hindi mo rin masabi eh, no? Oo, hindi mo rin masabi. Pero, well, siguro darating yung point na yun. Pero by then siguro, alam na rin natin kung paano siya i-handle. Oo. Yun lang naman eh. Kasi, mag-ano lang din siya eh. AI siya, pero ako I strongly believe siguro na AI siya, pero nandun lang siya para alalayan ka. Ikaw pa rin yung magdidikta kung anong gusto mong takbo. Ng kwento mo. Di ba? Lalo na sa part natin kasi sa atin, parang tayo kasi, kung ano yung emotion, kung ano yung binigay sa atin na emotion or sa ano, parang hindi naman kayang anuhan ng AI yun eh. Hindi niya makaya diktahan. Diba? Diba? Unlike yung sa mga podcast kasi, yun nga, pwede mo i-edit yung podcast kasi kung mga madidetect mo yung kanta, yung nagsalita na ganito, pwede mo ilipat. Unlike sa wedding, hindi pwede yun eh. Hindi pwede. So, talent pa rin ng editor yung magbibigay dyan. Yes, talent pa rin ng editor. Shoutout to our editor pala. Okay lang ba? Yo, go. Hey, Mike. Shoutout to Micah. And the rest of the team, Ed Boracay there. So, yeah. Ganda. Segue. Segue. Ayan. Ay, may tumunog. May nagpadala ng stars. Uy! Solid! Ayan. Si Michael de la Cruz nagpadala. Yun, hello direct daw, sabi ni Michael. Hello! Ayan. Nakatrabaho mo si Michael before, si Mike. Diba? Si Mike. Nakatrabaho siya before. Malupit na yan si Mike. Oo, Teya Films. Ayan. Yes. Oy, si Michael Gonzalez, si Miko. Miko, Gigi. Hello. Yan. Mga Dota boys. Ayan. Thank you sa stars ha. Thank you po. Yun. Pero yun, ano sa tingin mo yung future ng wedding sa Pilipinas? Bukod sa AI, bro. Ano ba yung nakikita mo na pwede pang mangyari, pwede pang i-evolve ng wedding filmmakers dito sa ating sa Pilipinas? Siguro, in terms of style, ang dami pang style na pwede i-incorporate eh. Kasi diba, like ngayon, sino ba mag-aakala na babalik tayo sa retro? Oo nga, no? Sino mag-aakala babalik tayo sa dotcom? Diba? So, nag-evolve siya. And it's up to you kung paano mo siya igagamitin and i-introduce sa style mo. Like sa amin, kami, may mga couples kami that sometimes request, may ganda yung parang retro, vintage type. Sakto siya kasi ma-handheld ako. Oo. Medyo style ko yung handheld. So, edi gagawin lang namin is
create we call this Plandid eh. Planuhin Plandid. namin siya. Plandid. Yun. Shout out to Christian din. Yun yung term namin. So, we do Plandid to guide things to make it look like Candid. Kasi, yun nga, so, yun, balik tayo sa retro. So, pwede namin, para lagyan na lang siya ng editor ng konting tulong na papalumain yung color grade. Oo. So, yun. So, parang yun yung magiging, marami pa tayong style na ma-unlock in the future. So, siguro, baka nga sa susunod. Kasi, hindi lang sa atin kundi sa buong wedding itself Yeah. So, kasi diba, ngayon, pag cocktail hour, ang daming pwede mong gawin sa cocktail hour. Oo, kasi ang dami. Right? May photo booth, may naka-set up, may 360 camera na, may photoman ka na. Yes. So, dun, as a creative, pwede mo lang laruin eh. Marami pa tayong hindi na-unlock sa wedding na pwede nating, di ba, usually, pinaglalaroin natin yung vows and all, di ba? What if pagdating ng araw, magkakaiba na yung mga first reading? Oo nga, diba? no? First reading, second reading pa lang, di ba, merong template yon. What if kung magkakaroon na sila ng creative freedom na will match the personality of the couple? Pwede. So, aside from the vows, yung paglalaro ka na ibang kwento. Di ba? Tama. So, yun, marami pa tayong di na-unlock. And it's really up to us how we maximize things. Kaya nga, sometimes you do really think out of the box talaga. So, okay na, ito parati kong ginagawa na, kunyari, syempre, minsan may mga shoot tayo, and minsan napapagod na tayo. Diba? So, what do I do to help myself? I'll think of the very basic na mati-think ko. Yun yung magiging, I'll serve it as my foundation. Then, after that, titingin ako sa paligid kung ano yung pwedeng sumakto doon sa foundation na naisip ko at paglalaroan namin yun. And then after nun, ay, nakagawa pala tayo bago. Diba? Yoy! Yung parang may biglang, ay, bago to Pwede to ah. Oo, diba? May ganun factor. And then, yung pagod mo na self, magsaspark up ulit. Totoo. Diba? Tama. Yun. Ganda so, marami pa tayong pwedeng gawin sa future. So hindi tayo nakapako na lang dito sa nangyayari ngayon, no, na ito yung style. Katulad nung sa Reels, 'di ba? Yung mga Reel. Yes. 'Di ba? Pag hindi ka sumunod sa Reel at di ka nagbenta ng Reel ngayon sa actually ginagawa niya rin naman 'to sa Maya, 'di ba? Ngayon. Kung hindi ka sumunod kasi parang may iwan ka 'di ba? Yun yung doon. So yun yung evolution Dati yung video is nasa tape lang. Papanoorin mo 2 hours. Yes. Naging highlights nasa CD. Na yes. Diba? Tapos, biglang naging nasa internet na lang, USB. USB. Paikli ngayon, reel na lang. Reel na lang siya. O baka nga, sa sunod, magkikwento na lang tayo Wala nang visuals. Diba? Parang podcast na rin siya. Podcast na lang. Diba? Yung bride and groom, nag-uusap na lang, ito yung nangyari sa weekend, nagkikwento na lang, no? Ay, alam mo, pwede yun. Actually, guys, you can use it as an intro. Diba? Yung nag-uusap lang sila. Oo, no? Pwede, tama. Uy, thank you. Thank you. Yeah. Pwedeng possible talaga mangyari yan. It's up to you na lang talaga paano mo siya dadalhin. Yung paano yung magiging path niya. Though, yun nga din, babalik ako dun sa sinabi mo, paikli ng reels and style. Kasi naalala ko lang, if you are a hardcore artist, you'll really stick to your craft. Yes. Pero kasi, the other side naman is the business side. Kailangan mo kumita So, kailangan mong sumabay sa trend. Yes. Diba? Kailangan mong kainin yun Yes. Oo. Kasi kailangan mong kumita. Kailangan mong kumain. Kailangan mong... Kasi syempre si Jonah tsaka si Judith. Every month, nandun yun. So, kailangan mo talagang mabuhay. So, pero minsan nga napaisip nga ako pero okay then, if you stick to your craft, that's good, that's okay. Kasi malay mo, yung craft pala na you stick to that path, one day it will bloom. And then, yun magiging bagong trend. Totoo. Iikot lang, no? Iikot lang. So, there are no right and wrong to that. Yes. It depends lang kung ano yung kailangan mo. Oo, tama. Diba? Kasi kung artist ka na hardcore artist and mayaman ka naman, di okay lang. Okay lang, diba? But if in the other hand, kailangan mo din kung ano yung point is, anong kailangan mo ba?
Yes. Tsaka yun, parang syempre, para kaya natin ginagawa din naman tong pag-shoot, hindi lang naman to sa para doon, tama ka, para doon sa art natin. Yes. Kailangan na, si Judith nga, sabi Si mo, Judith. nandyan, di ba? Nandyan. Hindi umaalis yun eh. Every month, nandyan yung si Judith eh. So, Pandemic, hayop, nandun eh. Andun pa rin, Hindi nagka-pandemic. Hindi siya na-COVID eh. Hindi na COVID, no? Si Judith. Visit na Judith talaga yan. Nakakatawa. Grabe. So, yun. Kailangan mo talaga sumunod. Yes. Wala kang ako rin. Parang sabi ko, sige, game na yan. Oo, nandiyan na tayo eh. Kumbaga, medyo nagkaroon lang ng konting trabaho, pero at least, nandun ka pa rin. Hindi ka nawawala. Kumbaga, hindi ka naiiwan. Yes. Hindi lang naman sa reel eh. So, may iba pa namang way ng marketing. At least, may sinusunod mo yung mga ganung pata. Promotion. Yes. Kasi di ba, ngayon, nawala yung magazine eh. Yes. Diba? Naging e-magazine e-magazine na. Napunta na sa internet. So, dapat yung sa sa internet, sa social media, dapat lagi ka rin presence. Yes, hahabol ka. Hahabol ka. Kasi kahit sabihin natin, if you're on the top na, kaya ka nandun sa top dahil sinusundan mo lang. Yes. Sinusundan mo lang. Wala naman na sa top na walang upload eh. Yes. Diba? Totoo. Diba? So, kumbaga, hindi mo binago yung craft mo. Ang binago mo lang is yung marketing, yung ano. Yes, yung style mo nag-adapt ka lang sa kung ano yung magandang window. Tama. Ganda nun. Dami na kagad. Pare, cambio lang ako konti, no? Flashback lang ako. Yes. Paano ba nagsimula si Jay Palmares? Ay, nako. Baka umiyak ako dito. Yeah. So, nagsimula ako nung bata. Nung bata pa because my dad is a KBL shooter. KBL? So, sa mga hindi nakakaalam, ang KBL ay kasal, binyag, at libing. KBL. Yan yung bumubuhay sa amin. And my mom is a pharmacist. So, yun yung katuwang ni daddy. So, my dad is a event shooter in general. And parang na-fascinate ako na parang I find my dad so cool. Kasi he's talking to a lot of people, 'di ba? Tapos yung mga like in the events, dito ka lang pero si daddy ko nakakapasok backstage. Angas naman ng tatay ko. I wanna be like that. So ngayon, college na. Eto na. So after 4th year high school, pinapili na ako ni Airmats ng course. Anong gusto? My mom really want me to be, parang nadidream na daw ako na naka-white coat ako. Ganon. Doktor, nurse. Sabi ko, eto na. Ngayon, BS Mass Communication kinuha ko. Pagdating ko ng bahay, nag-enroll ako Masscom. Ayun, pinagalitan ng nanay ko. Pero, on the side, my dad is laughing. And natutuwa siya na may sumunod sa yapak niya. And bata pa lang talaga kami. Namumulatan ko na eh. Pagising ko sa umaga, nakakita ko si daddy nasa Video Next na... Wait lang, yung dad mo is studio owner o freelance? SO. Studio SO siya. So, anong name ng studio nyo sa Iloilo to, right? Yes. So, our studio name in Iloilo is JRP. JRP. Yes. So hanggang ngayon, bukas pa siya? Yes. Nice. Yes. So, it's my dad's first name, my mom's first name, and the family name. Yun. So, nakikita mo si daddy mo, nag-edit, nagaganyan. Naka-Video Next, ang lakanda ng camera. Tapos, yun, parang one day, nakaganyan lang ako sa screen niya. Tapos sabi niya, gusto ba? Gusto mo mag-type? Kasi ang cool kasi isa din kasi sa mga, ako frustrated pilot. Kasi may limitasyon ako sa katawan, kaya hindi ako nakapasok yung piloto. Di ba sa Video Next may kinakambyong ganon? Yun. So akala ko dati yun, pag ginano ko may lilipad. Lilipad ka. Bata. Doon ako na-fascinate sa ganon-ganon. Tapos, namulat din ako sa mga mixer ng mga broadcasting na yun, daming ginagano. Pinipindot, no? Cool naman. So, pinatry ko ng daddy ko. Parang, tawag dito? Cockpit? Video switch niya. Hindi, yung sa pilot. Anong tawag doon? Yung cockpit. Cockpit, di ba? Yes, yung cockpit niya. Yung mga yun. So, parang, ang galing nito. Sabi ko, sige, kahit di man ako mag-pilot, at least, may kinakambyo ako. May kinakambyo ka. Diba? So, yun, si daddy, pinatry niya ako once na from the, if I'm not mistaken, naalala ko, from the title card, ita-transition ngayon niya sa live video. Sabi niya, galawin mo to.
Ginanon ko, kumabyo. Lips ako, binalag ko kagad. Napagalitan ako kasi wala pala sa timing. Naka-record pala siya. Naka-record yun Oo, naka-record pala siya. Dati kasi analog, sobrang stop record. Post-record, rewind kung magkakamali. It takes a lot of time. Ganun yung edit dati. Tapos pero, dati, hindi ka pwede mag-shoot ng magulo. Hindi. Dapat naka-linear ka talaga. Kumbaga ang tawag nila doon is shoot edit. Yes, shoot edit. Kaya kunyari, may sequence na yun kami. So, yun nga, fast forward, lumaki na ako. So, na-adapt ko na ngayon. So, nandun na, kasi naging PA din ako bago ako mag-shoot. Kaya, na-step by step talaga. So, nang PA ako, tigalatag ako ng daddy ko ng kable. Tapos yung ilaw na 1,000 watts na pagkainit-init. Tapos pag pumutok yun, papalitan ko. Minsan napapasok ka pa. Mahal pa nun. Mahal pa, di ba? Mahal pa nun. Tapos, doon din ako, ito fun fact, doon ako natutong mabilis kumain. Yes. Kasi kailangan mo kumain kasi mag-speech na, one-man band lang yun. Walang dual camera setup pa nun. One-man band lang yun di ba? So, yun. After shoot editors, kailangan naka-sequence yun na pag kinuna mo yung gown na to, next yun yung bride na. Tapos yung after ng bride na yan, wide shot ka. Ganun silang dalawa na. So, nakakatawa lang. And then, ang ganda nung experience na yun na I'm so lucky and so thankful enough na experience ko yung analog. Kasi may mga time na pag, I don't know, let me know on the chat kung napagdaanan nyo yung analog, kung ginagawa nyo to. So, ngayon, pinag-shoot ako ng daddy ko. Solo na. Nag-team A, team B na kami. May trust na siya So nag-expand na yung studio. Nag-expand. Dalawa na. So, in a weekend, 2 patay nung sinushoot namin. So, 2 patay na. 2 libing na. So, isa-isang libing ako. So, gamit ko nun, handycam, naka-high 8 na tawag. High 8 na. So, high 8 na. Ngayon, nagre-record ako. Biglang, parang may kumagat sa tape. Sabi ko, ito na yung pinakakatakutan ko. First troubleshoot ko yun. So, ginawa ko, sige, kalma ka lang. Hinga ka lang. Pagtanggal ko ng tape, nabuhol yung ribbon. Shit. Nabuhol yung ribbon. Ang gagawin ko ngayon. Actually, hindi ko na-experience yan. Oo, nabuhol. Siguro, kabado ako, nabuhol Sige, tanggal ko, dahan-dahan, re-rewind. Tapos pag-rewind ko, bago ko siya, dapat kasi i-playback mo kasi yung putol kasi nun, kailangan sa next na putol, walang blue. Walang blue, Kasi hindi nga siya yung ginagawa natin na linear linear siya di ba? May pwede mo ma-miss yung part na yun Yes, pwede mo ma-miss yung part na yun. So, yun. Ginawa ko doon. Inayos ko muna yung buhol. Tapos, kaya pala, sa mga belt bag namin dati, pinapabaunan kami ni daddy ng bond paper. Kasi yung purpose wala ng bond paper na yun, kasi mahal ng sensor, drum head cleaner. So, ginagawa namin ngayon, pupunit kami ng isang bond paper. Na maliit? Maliit yung kasya ng daliri mo. Titingin ka kaliwa kanan ngayon. Tapos pag walang tao, konting dila na. Ngayon, lalawayan mo ng konting-konti. Tapos papasok mo yung kamay mo doon. Tapos, yun yung magiging panglinis mo, yung sensor cleaner natin. Yun. Hanggang sa okay na. So, yun yung mga experience dati na feeling ko hanggang ngayon. Kaya siya nangangain kasi madumi yung head niya. Yes, madumi yung head. Kasi, pag madumi yung head, parang hindi siya swabe yung glide ng ribbon sa loob Diba? Parang siyang magbe-brakes. Pag brakes niya, sa mga trucks, maipit. Bull na. Grabe, kasi ako SD card na yung kinabutan. Pero 16 years old ako na. So, and then, ayun, umabot din naman ako dyan sa mga tape na yan. Pero hindi ako ang iniisip kong head cleaner yung sa VHS. So, tatanggalin mo yung ibabaw ng VHS. Linisin mo ngayon yung drumhead. Yung drumhead nun. Yun. Pero sa camera, hindi ko pa na-experience yun. Para nakatakot Matakot kasi maraming internals nandun na kagad Pero wala, kaysa naman, mas matakot ka kung pagbalik mo ng bahay, kapapagalitan ka ng tatay mo, wala ka palang na-record. Or naka-record pero bumubulbul. Doon ka ngayon kabahan. Kasi buong event na yun, tas one cam ka lang, siya sira. Diba? Grabe. So yun yung naging foundation ko na sooner or later, nadala ko siya nung nagkasa-college na ako. Sa college ko, yung funny experience ko doon nung thesis na. Kasi ako yung tao na hindi talaga kami bate ng papel tsaka ballpen. Kasi 'di ba sa thesis, sulat.
Hindi kami bati. Hindi kami bati. So sabi ko sa teammate ko. Nakakatawa naman yung term. Hindi kami bati. Hindi kami bati. So sabi ko sa teammates, mga ka-team ko, guys, ako na bahala sa technical. Kayo na bahala sa paperwork. Okay. So, yung ginawa namin sa thesis namin, ako yung nag-shoot, ako na yung edit, ako yung bumuo nung compilation, ako na yung nag-edit. Tapos pag after nun, lahat ng paperwork sila na. So, at the first quarter ng thesis era or thesis time namin, kinuha ko na. Sabi ko, relax lang kaya dyan. Pero parang sa paperwork hanggang makagraduate kami, sila na gumagawa. So, chill. Yan, maraming tulong din yun. And sa kabuti kong pala, naging best thesis naman siya. So, happy kami doon. Yun lamang, no? Pagka yung sa family nyo may studio or freelance videographer, yung mga anak mo, no? Parang ako kasi, yung mga anak ko din, ganun eh. Parang, Daddy, kailangan namin ng camera. Tapos marunong siya mag-shoot kasi tinuturuan ko siya, di ba? Tapos lagi silang parang A or number 1 doon sa thesis na yon, sa ginagawa nilang project. Galing, di ba? Nakakatuwa. Kaya nga nung may one time, yung mga Nicolas Brothers, di ba, idol din natin yun. Nalalaman ko yung kwento nila na yung pala. So parang sabi ko, cute, parang naalala ko yung ako tsaka si Daddy. Actually, parehas nga kayo ng mga Nicolas eh. Siya, yung parents nila, ni Tito Bert, may studio din. Yun. Di ba? Ang cool, parang kami ni Daddy dati. Ganun. Grabe experience. So, yun, moving on, nasa after college, sabi ko, kasi mass com nga tinapos ko. So, napasok ko sa media. Nag-intern kami sa media and all. So, yun lang. Di ko trip sa may mga certain parts na hindi ko siya natripan. So, sabi ko kasi sa sarili ko, gagawin ko. 2 years na, graduate na ako, napagastosan ako ng magulang ko. Paano na ngayon ako mabubuhay na ako lang? Kasi wala nang allowance. Wala na. Wala nang allowance. Pagka-graduate mo, matik yan. Matik na, marunong ka na dapat. Gagawin ko. Ayun, naman, may mga friends akong nasa industry na. So, reto-reto. And, tas at that time, hindi pa ako marunong masyadong, kasi yung editing software ko talaga na kinalikan is Pinnacle. Pinnacle Studio 9 and 10. Alala ko ba? Studio 9 and 10. Kaso, yung demand that time, yun na rin yung time kasi naghanap na ako kung saan ako pwede pumasok. So, nag-register ako sa PVM. PinayVideomaker.com. Domain talaga dati yung forum. So, naghanap ako ng thread. Then, I came across Sony Vegas. So, nag-start ako ng Sony Vegas 8. Siyempre, wala pa tayong pera ng crack. Lahat naman. So, I started with crack. Actually, parang yung mga tao natutulong bumili nung naging subscription na yung Premiere. Pero dati talagang crack lang yan. Crack lang. Nasa mall eh. 100 pesos mo, may unlimited service ka na. Tsaka usong-uso yung Pirate Bay dati. Pero ngayon guys, kung kayang support na lang. Kung kaya yung license nyo na. So, yun. So, and then, tapos sa thread na yun, siyempre research ako ng Sony Vegas, kaso di ko alam, alien ako sa paano nangyari. Kasi di ba yung program dati, unlike ngayon, kung mapapansin mo, yung Premiere, Final Cut, tsaka yung Resolve, magkakamukha eh. Magkakamukha. Diba? Dati kasi iba-iba. May Avid Express pa. Tapos pag nakita mo yung interface nila, iba. Diba? So malilito ka talaga. Ang tagal na naman ng proseso bago ka matuto nitong isang program. Aaralin mo talaga. So doon ako nanibago kasi sa Pinnacle Studio 9, pag nag-capture ka ng tape, meron siyang auto-detection. Pag pumalit yung scene sa tape, parang matik ima-mark niya. So pag nag-edit ka, alam mo na ito yung clip. So sa Vegas, nanibago ako. Kasi pag nag-one continuous rolling ka, kasi pag gumanon ka sa Pinnacle, ma-consider niya as ma-mark niya yun. So alam mo may mali doon. May mali. Doon sa Sony Vegas, pag ganun mo, hindi niya na-detect. So kailangan mo talagang mamanuhin. Ay, hirap na ito. Paano kaya ito? Sino makakatulong? Again, kaya ang ganda ng Video Maker. Thank you, Sir Jason. So, pagbalik ko ng PVM, naghahanap ako. Sakto, I came across the name of Marvin Barbarona. Or si Kuya Mars natin. Kuya Mars. So, nag-chat kami sa PVM. Then after that, curious ako, I wanna really learn deep. That time, Yahoo Messenger pa. Yahoo Messenger. Sabi, Kuya Mars, pwede pa ako pay ng email ad. So, yun, si Kuya Mars yung kachat ko.
sa Yahoo Messenger. YM, no? Sa YM. Sa mga Gen Z, siguro ba yan? Wala na. So, yung YM. So, nag-YM kami ni Sir Mars. Siya talaga yung nagturo sa akin ng libre. Sobrang pasensya talaga niya. Kasi before wala pa namang YouTube na makikita mo tutorial kung ano hinahanap mo. Wala pa, di ba? Wala talaga. Tsaka hindi ko alam YouTube dati. So, Sir Mars, Kuya Mars, ano pa pwede dito? Ito, matyaga niya akong tinulungan doon. Hanggang sa nakabisado ko yung Sony Vegas. Hanggang sa nagkaroon ako ng opportunity na makilala sila. So, yung una ko nakilala sila, yan, si Kuya Mars. Tapos, eventually, nakilala ko na rin si Direk Benji. Benji Philip. Benji Philip. Sabay pa niya sila Archie. Sila Archie nun. So, naging PA ako nila. Nandito sila sa Iloilo, naging PA. At the same time, yun yung freelance era ko. Kasi, for 2 years ako naging freelance. Freelance sa Iloilo or sa Manila? Yes, Iloilo. 2 years ako ng Iloilo. So, kasi, yung nangyari doon, I always give a chance to apply sa Mayad. So, first year, apply ako sa Mayad. Di ako tinanggap dahil may mga movements sa company na for a bigger picture. Yes. Sabi ko, sige po, okay lang po. Alam mo, hindi pa pagkarap yung manager na nakasmaya ka pa, magtalikod mo, tinudurog ka. So, okay. Tapos nakikita mo yung logo nila, nandun lang, abot kamay mo na. So, yung that time, yung Mayad ba, may Manila base na sila or Iloilo pala? That time, the first akong parang wala pa, but wala pa sila Manila nun. Tapos kaso that time nagta-transition sila into another studio place. Mag-move out sila dun sa luma. So hindi sila makakita, hindi na maalagaan yung kung sino man yung papasok doon. So yung explanation, sabi ko, okay, sige po. So freelance lang. Dami kong studio na napasukan. That time magkano yung freelance fee mo? Sa Iloilo. Mahal na sa kanya 500. Talaga? Yes. Tapos may gamit ka? Wala sa SO yun. Tapos pag PA ako, 300. 300. Pero pag yung SO is medyo sakto lang din. 150. Masaya na ako sa 150. Grabe. Tapos ka ng Mascom, PA ka, 150 yung sahod mo, tapos twice a week lang. Swerte ka na magtatlo. May isang akong studio na pagsamahan. Pinag-direct ako ng wedding. Hindi ko, field-direct ko ng wedding. Tapos after ng wedding, nagkakabigayan na ng TF. Excited ako, may angpaw eh. Ito yung sa'yo. Pucha, pagbukas ko, 500. 500 lang din. Uy, good. Yung ginamit kong pang taxi, 250. Uy, goods! Pero I didn't complain. Yes, why? Yes. All the top gears, all the high-end gears nandun. And I took that opportunity to learn every gadget Ganda na nun. meron sila. Oo, kasi siguro as a person kasi ako, well, sa una naman talaga, sobrang passion natin. We don't care about the money. We just want to learn kung paano yun. So, natututo ako, as a freelance, natututo ako na ibang ng studio, how they work, ano yung culture nila. And then, second year came of being a freelance. So, second year being a freelance, kumatok ulit ako sa Mayad. So, bagong studio na to. Bagong studio na. So, pwede po ba ako apply ulit? Tapos sana sinabi mo yung ulit, wag na sinabi ulit. Baka sabi, tinurn down na kita eh. Kasi yung manager na yun, siya pa rin yun. Si Miss G. Si Miss G pa yun. Sabi ko, Miss G! Hi, dito pa rin ako. Pwede na po bang mag-apply? Is there a spot? Sabi, sakto na taon na naman ulit ako. Wala pa daw kasi they're moving into Manila na. Sabi ko, ano ba? I mean, si Miss G pala na yun. So dream mo talaga tong Mayad? Yes. Kasi yun nga, si Miss G, she's one of my mentor din. Kasi naging close kami ni Miss G dahil nung college siya, Mascom graduate siya, tapos high school ako yung nag-edit ng thesis nila. Yung sa Pinnacle. Yan, so, going back, so sabi ni Miss G, wala pa kasi Manila. So ako, yung smile ko, hindi ko na hindi ko na aangat. Talaga, parang sabi ko, nagkaroon ako ng desperado moves na, pero baka pwede akong utility dyan. Kasi na-applyan ko nun, it's either shooter, editor, okay lang, good ako. Hanggang sa nasabi ko yun na
baka kailangan yung utility. Since my dad is also an industrial technician, naturuan niya rin ako paano huminang, paano yung simple troubleshoot of cables. Alam ko yung left and right sa jack. Alam ko, basta wag lang susobra yung voltahe ng 12 volts, okay ako, papalagan ko yan. Pag sumobra na, sa'yo na. So yun, so sinabi ko na sa kanya kasi, to have that name, or to have that brand in your name, so, malaking bagay na sa akin. Totoo yun. Sabi ko, kahit utility na lang, baka pwede. Kahit taga-assort lang nung tapes nyo, okay na ako doon. Pero wala talaga Sabi ko, okay po, sige po, okay na. Balik na ako. So, tinanggap ko na para baka it's not for me. Yes. Tinanggap ko na. So, back to freelance editing. So, nag-edit na ako and all. Now, one colleague of mine, nasabi na, uy, magkakaroon ng workshop dito sa Iloilo. Nung narinig ko yun, yung pumasok sa utak ko, hindi ko afford. Hindi ko afford dahil, alam naman natin, if big studios coming here doing workshop, malaki, di ba? Yes. Malaki yung babayaran mo. Yung unang tanong ko, magkano? 1,000. Uy, talaga? parang off their, parang but a certain amount. Parang ganun. Tapos sabi ko, sige, tatry ko. So, uwi ako bahay. Nag-iisipan ko pa rin, workshop, opportunity. Tapos, workshop ng Mayad. Intimate workshop. One-day workshop. One day. Alawlaan mo sino magwo-workshop? Sino? King and Marga Koopmans. Wow! Marga Koopmans, chief editor. Solid na yun, di ba? Tapos King Caldera pa. So, yun. Pero, syempre, doon pa rin ako kaya ko ba yung amount na yun? That time, okay na, di ba? So, mura na yun, 1,000. Pero, sa freelance na, yun nga yung hiningita, medyo, makunat. Sa bagay, kung 500 yung... Di ba? Kakain ka pa. Tatawid mo pa ng 1 week yun. So, tingnan ko kung meron ako. Sakto, nagkaroon ako ng shoot nung before that happening. Ay, meron mata ako. Pagbuklat ko ng dresser ko, sa baba nung mga damit ko, nakaipit. Pag-angat ko ng ganun, tcharan! Sakto, yung 1,000 amount na yun. So, yun pa yung bangko mo, yung closet mo? Closet ko. Pagkuha ko ng ganun ngayon, dalawa yung naisip ko. Tutuloy ko yung opportunity ko, pero wala na akong makain. Nahihiya na akong manghingi sa magulang ko. Pero nakatira ka pa rin sa parents mo? Yes, nakatira. Kaya nahihiya ako na wala akong may hambag. So, anong gagawin ko? Kasi yung money naman pala na yun is for kasi it's a whole day workshop. So there's a cost ng food and all. Which is okay ako doon kasi may food involved. So, kaso sabi ko, 1 day lang to eh. Yung other hand, 1 week eh. 1 week ko pang allowance yun eh. Bago, ayoko na talagang humingi sa parents ko eh. Nakakaya eh. So, kaso, wala na, sabi ko, sige, dive. Bahala na kasi baka yun na yung way ko na makapasok. Maka-network ka sa kanila. So, the next day, nakita ko na si Chief Marga. Si Marga, nandun na siya yung sa registry. Tapos, bigay ako ng tapos sabi niya, so yun, register na. Ayaw ko pa pakawalan eh. So, yun. As the workshop, sabi ko, mindset ko that time, bibida ko dito. Hindi pwedeng masayang lang yung na yun. Kailangan bibida ko dito. Kailangan ka nila mapansin. Yes. Dala ko sarili ko laptop. Tapos, nag-talk na sila and all, kung paano yung basics and all. And then, kapag hapon, hands-on, sabi ko, patay ka ngayon. Papakitaan ko talaga to ngayon. So, sobrang ganda ng gamit that time. Naka-Steadicam pilot si King. Tsaka naka 5D, 7D na naka 1635L. At that time, high-end na yun, diba? High-end yun. 5D Mark II. Tapos, ang partner nun is yung 7D nga, tama ka. Yun yung crop sensor niya. Tapos, naka-Steadicam pilot ka pa. Yung nakita ko lang that time na nakahawak nun, Benji Philip lang, tsaka King Caldera, naka-Steadicam pilot. Hindi ko papalagpasin to. Sabi ko, pagsabi ni King na, sino ang gustong mag-try? Ako po! Kung ako ka Pabibo ka na. Bibo ka agad ako. Banat. Okay, tapos na yung shoot. 30-minute shoot lang eh. Balik ngayon sa office. Pagbalik ng office, upuan na. Tapos, sabi ni Marga, so how's your experience? Ganda po. Tapos sumirit si King na, parang
ganda siguro kung makikita natin sa edit yung footage nyo, no? Doon ako ngayon na, eto na. Chance. So, tapos sabi ni Miss Marga that time, sige, parang ang ganda nga nun. Kaso yung naging question niya, who wants to edit to do the SDE? Sabi ko nga, goal ko, magpapabibo ako. Ikaw ulit. Bukas ko ng laptop. I'll edit. I'll edit. Sige, so, in-isolate nila ako dun sa other part ng studio. I did the edit. 2 minutes lang naman. So, okay lang. So, after nun, pinlay. Pag-play, doon ako kinabahan. Actually, parang doon ako nagsisi na, parang mali. Kasi yung mukha ni Miss Marga, ganun. No? Poker face lang. Tapos pagtapos, good. Nandun. Yun lang. Okay. Kaya parang mali eh. So, sabi ko, okay lang yan. At least napakita ko. I give my best. Yes. I give my best. So, picture, certificate of recognition. Then after nun, habang namimingle kami ng other workshop attendees din, tinawag ako ni King. Wow. Pumunta ako kung saan ako nag-edit. So, nilayo. Sabi niya, nag-shoot ka ba? Freelance ka ba? Sabi ko, opo, nag-shoot na po ako. Freelance po ako. Pwede pahingin number. Wow. Ito na, thank you, Lord. Ganun na ako. So, yun. Bigay ko number ko. Tapos pag-uwi ko, tuwa ako. Oo, syempre. Andun na one step closer. Oo. Tapos, yan lang. After a month, walang tawag. Sabi ko, mukhang false alarm. Sabi ko, sige lang, tuloy lang buhay. Sige, so freelance lang ulit. So. Ngayon, nag-opening sila ng post-production office. So, naghahanap sila ng other editors. Editors, yun na. So, apply ako. So, thankfully, nakapasok ako bilang editor, post-production editor ng Mayad. So, nag-edit ako ng almost a year din ako nag-edit or 8 months. Iloilo-based pa rin yan. Iloilo-based pa rin to. Tapos, while doing that, nasa 4th month ata ako or 3rd month of the post-production career. Tumawag na si King. Si King. Oo. Eto nga yun yung kwento. Tumawag siya. Kakawin ko, ako patulog na kasi naglalaro ako Dota. So patulog na ako kasi antok na ako eh. Okay na. So higa. Patulog na ako eh. Nag-ring yung cellphone ko. Anong number? Sige, tawag. Hello. Tapos yun, sabi niya, I'm King, hi, I'm King and I'm Mayad Boracay. Yes sir, I know you. Tanong ko, available ka ba for a shoot in Boracay? Sabi ko, yes sir. Opo, available po ako. So, bago pa pumasok ikaw, may Mayad Boracay na? Meron na. Which is bago lang siya na-establish. Kasi yun na yung time na nagkaroon na ng directors. Yes. And si King yung first director in Thailand. Okay. Siya yung naging doon. Tapos, yun sabi niya, Tapos sabi ko, yes sir, available po. Kailan po to? Yun lang, kasi mamaya. Call time is 10. Yung Iloilo to Boracay, 6 hours bus. 6 hours. It was like 2 a.m. Oo. So sabi ko, ayawan ko sana kasi pagod ako. Pero wala. Sabi ko, pag inayawan mo pa rin, baka that opportunity will mawala never, na. Yes. will never came back. Yes, oo. Sabi ko, sige sir, good ako, Shit. go ako. Saturday, Sunday, dalawa agad magasunod. Hanep. Sige sir, go sir. So, si daddy ko, inising ko, Dad, aalis ako dad. Saan ka pupunta? Sabi niya, tumawag si King Dad, yung sa Mayad Studios. Daddy ko nabuhayan, tumalaan to. Okay lang daw. Ngayon na dad, pwede ba akong pahatid sa bus, sa terminal? Sige. Dad, may isa pa akong problem eh. Kulang pera ko. Ako bahala, sponsor mo na kita. So, ayun, hanggang sa nakarin ng Boracay, nag-shoot ng 2 days. Then after nun, naging tuloy-tuloy na. So, buti 6 hours to kasi makakatulog ka pa sa bus eh. No? Yes, tulog ka pa. Pero hindi ako nakatulog. Excited. Excited eh. So, pagdating doon, always give my best. And then, after na yun, naging tuloy-tuloy na hanggang sa from a post-production editor, nilipat na ako sa team ni King. Ni King, nandun. So, Boracay base na. Yeah, so it was me, Arian, and King, and Noy Ivraba yung PA namin. And ngayon, senior shooter na sa Boracay. Wow. Ganong kalakas. Galing. Tapos yan. Then, after nun, parang nung
mag 1 year na eh. Mm. So, medyo mahaba yung kwento. Okay lang bro. Okay lang bro. Ang ganda ng kwento mo. Dumating sobra. nung 1 year spot, nagka-meeting kasi may mga assessments eh. Assessment, sabi ko, nag-assessment. Nag-one-on-one na kami ni King ngayon. Tapos, ang galing kasi, nagdi-dessert kami. Oo. Sabay-sabi. May tatanong ako sa'yo. Sabi ko, ano yung King? Willing ka ba na pumalit dito sa Boracay? Wow. Grabe. Ako naman, hindi ko masabi kaagad na oo. Kasi it's a big shoes to fill in. Oo. Ang hirap nun. Ang hirap talaga. Tsaka si King yung papalitan mo dun sa posisyon eh. Ang hirap talaga, sobra. So, kaso, nandun din ulit ako sa situation na opportunity, man. Oo, dapat Opportunity, man. So, hindi ako nagsabi ng oo. Hindi ako nagsabi ng hindi. Ang sinabi ko lang na hanggang ngayon natatandaan ko pa, kayo po ang bahala. Kayo pong mga boss ko ang bahala. Dahil kayo nakakita ng progress ko. Oo. Let me know if you feel that I'm qualified enough to be the director here, then who am I to question you? Because you guys are long enough in the industry to spot a potential. Tama. Totoo naman. Kasi ayoko rin na ma-compromise yung brand eh. And ayoko rin malaking responsibilidad yun. Yes. And ayoko rin na ma-miss yung opportunity. Oo. Kasi I was always dreaming to sit in a director's chair. Nice. As in, Ito na yun, no? Ito na. Paiyak na ako. Shit. So, nag-comment si Jerome Consolacion. Si Jet, Yes. ang galing. Sobrang inspiration ng kwento, sir. hey, thank you, sir. Yan. Yun, so, yun nga, I always keep dreaming to sit down on a director's chair. Kaya hindi ako hindi ako umindi. Oo. It's up to you, sir. It's up to you, no? It's up to you. So, Pero kasi, para alokin ka ni King, nakitaan ka niya ng potential for sure. At that time, hindi ko naisip. Oo. Hindi ko naisip. Iniisip ko, shucks, paano ko dadalhin to? Oo, ganun. So, yeah, we've done training, we've done assessments again. I've been through parang, kasi hindi lang, akala ko si King lang. Kasi, working with someone that you're nakasama mo na, okay lang di ba? Yes. Ngayon pala, doon ko na makakilala si Nong Phil. Doon ko na makilala si Nong Alvin. Tsaka si Nong So, Jose. hindi pa na-meet sila Fiel Hindi pa. that time. Kasi nasa Manila sila, di ba? Yes. Wow, Ngayon. ang galing ah. Oo. Ngayon, part pala ng training ko ang makasama ang isang Phil. Oo. Iba pa rin yung Fiel. Hi. Imagine, junior shooter ako. Pagdating sa venue, sabihan ka naman, ikaw mag-groom yung burger na crew meal na, hindi ko makain eh. Hindi ko makain. Pero yun, survive naman. And then yun, naging director na ako sa Boracay. And So, na-meet mo si Fiel, pumunta ka ng Manila? as part of my training. Na-meet so, ko si Nong Alvin nice. and si Nong Jose. Oo. So, yun yung mga dream na tao na na-meet ko na akala ko sa Starbucks ko lang sila makikita. So, yung buong shoot mo sa Boracay na ilang months? Or ilang years? 1 year. 1 year? Hindi mo sila na-meet? Hindi. Pa. I receive a recognition from them, but it's through a paper. I never ko sila nakita. Nakita ko sila once nung high school ako or college ako noon sa Starbucks. Ito pa pala, Sir Mars, parang ito yung isa sa mga highlights ko din na Oo. I'm in the Starbucks editing a corporate event, corporate edit. Umakyat isa yung mga mayad until nakita ko yung tatlo. Yung tatlo. Nakita ko yung tatlo. They were so happy on the table. Nagmimingle sila. So, utak ko, putya, one day. Makakasama ka. Nakakasama kayo. Galing. So, yun. Hala, naiyak ka ba? Napuwing lang. Napuwing lang. Last na ito eh. Grabe naman. By the way guys, nandito si Ma'am Jamie Lian ng Mayad na Studios. Yeah, nandito siya. Pero ganda ng kwento Yun talaga tinatak ko sa mind ko. One day, I'll be in that table. So, yun. Nangyari. So, yun. I'm happy enough na nandito na ako. Oo. After ilang years. So, almost 10 years na ako sa Mayad. Isa ka sa pinakamagaling na videographer ngayon sa Pilipinas, Paps. Good job. Thank you. Yun, nagbunga naman. Tapos, yun. Pero kamusta? Nung na-meet mo si Fiel, yung training mo, ano yung feeling? Sasabog ka sa kaba. As in, sasabog ka sa kaba talaga na
Bubuelo ka pa lang, nakatingin sa screen mo. Oo. Tapos hindi lang yung screen mo tinitingnan niya, muli buong pagkatao. So doon ka parang, grabe. Ganito pala. Pero sige, ginusto ko eh. Embrace ko to. Wala namang mangyayari kung hindi ka mapapressure eh. Totoo. Diba? Pressure is always part of our job. It's up to you on how you're gonna handle it. Swerte ka nga kasi, nung time mo, isang director lang, or si Fiel, si Alvin, or sila nakakasap trabaho mo. Nung time ko dati, yung 3. Pero di ba, to think it's swerte, di ba? Pero grabe yung pressure. Oo, diba? Grabe yung first pressure. Pagkasama mo yung 3 na yan, grabe. Iba sila magtrabaho, sobrang iba yung tutok nila sa wedding. Grabe. Grabe. So yun, nung meet mo, syempre, starstruck ka, tapos pressure ka, di ba? So after nung training mo, na naging, magiging director ka na sa Boracay. Yeah. First wedding na ginawa mo, syempre, i-check nila yan, or may ganun ba? I-check nila, i-assess nila. Couple of weddings na ginawa ko, i-assess nila. So, yun yung mga memorable din na mga weddings ko. Na, ano nangyari nung first wedding mo na ikaw yung nag-direct? Although sanay ka na syempre na mag-shoot. Pero iba yung pag ikaw yung director. Yes, alam ko bumoka. Oo. Alam ko magsalita and all. Pero ikaw ba naman, first wedding mo, tropa pa ng isang boss. Tapos nandun yung boss mo. Tapos sinong Alvin nakatingin? Iba na yung feeling na pagdaanan mo tsaka sinong Jose. Iba na ngayon yung may Alvin Paber kapag nakatingin sa wedding. At wedding ng tropa niya. So you can't mess it up. Oo. E di syempre, tira tayo. Grabe pala yung pinagtahanan mo. Yes. Tapos, yun, na-survive naman siya. Tapos ako, kinakabahan ako pero naglakas ang loob ako, nagsabi na, sir, ito po yung video file, ito po yung SDE. Pwede niyo po ba ako i-critic? Kasi for me, parang nakita ko opportunity. Alvin Paber, editor yun. Oo. So, para i-critican ni Alvin Paber, di ba? Yes. So, iba yung mata sa shooting, kasi sa shooting, sinong Jose tsaka sinong Fiel. So, doon ako nagpa-critic ng shots. Kung paano mag-handle, paano yung tamang angulo. Ngayon, opportunity na para magtanong ka sa edit. So, nung Elvin. Nung ito. So, prangka pa yan. Prangka yan si Alvin. Medyo may kurot. Parang, na-question na naman ulit yung sarili ko na, tanong pa ako. Pero wala. Hanggang ngayon, nadadala ko pa rin yung mga turo nila. And then, yun. Si King played a big part on my career talaga. Si King yung nagbigay sa'yo ng break actually. Yes. And kung paano dalhin yung mga yung team, paano dalhin yung makisama ka sa ibang tao. So, sa kanya ako natutunan. Tapos ibang mga tips and tricks niya. Na, yun, hanggang ngayon, na-enhance pa rin as generation passed by. And yun, there's one time, hindi ko pa alam yung burnout dati. Talaga? Hindi dumaan ko pa alam ngayon, dumating si Bert. SO lang yung nakakaramdam nun eh. Diba? Pero sa bagay, directors kasi, ikaw yung may kapit ng buong team mo. So, kaya nasabi ko, pag when you're a director, it's not just your handling clients. Yes. You always think na, eto, tip lang din sa mga colleagues or other shooters, if you have that head on your team, always think that on their left shoulders are the client, the right shoulder, yung buong team. Yung buong team. So, kaya minsan may mga, ito, alam ko na, pagdaanan mo din naman to na syempre, napagsasabihan mo sila, diba? Pero it's part of the game. Yes. Kasi you wanted the best, not for you, but for the whole team. For the whole team yan. Kasi dadalhin din nila yan. Pag na-outframe ka na sa scenario nila, kung maiiwan sila, dadalhin nila yun eh. Diba? And you want the best for your team. Yes. Diba? Tama. So, ganda yun. Perfect yan. Yeah, so, ngayon, ito. Ngayon, nagpakilala si Burnout. Naiyak ako. Iyak lang ako nang-iyak. Sabi ko, alam ba't ako naiyak? Parang, pagod ako. Pagod ka pero wala kang ginagawa, no? Iyak lang ako sa kwarto. Iyak. Tapos, mga pang kanta dati doon. Mga emo. Tapos naiyak ako. Ayun na pala si Burnout. Na tinatawag. Tapos sabi ko, yung ginawa ko, na-depress ka na. So tinry kong gawin, I always get back where I came from. Sabi ko, kaya pala yung 2 years na yan naging pag-freelance ko, pagsama ko sa mga iba't ibang studio owners, kaya pala 2 years yung time na yun, dahil in a matter of 1 year, gagawin kitang director. Bilis, no? Yun pala. So,
yun yung naging hugot ko to fire. Up until now. Ngayon naman, nadadagdagan na. So, pag na-burnout ako ngayon, maliban dun sa kwento na yun, ngayon ka pa ba susuko? Oo, diyan ka na. 10 years ka na. Susuko ka pa, nalagpasan mo nga. Nalagpasan mo na. Diba? Tama, so, tama. those are the, and I'm so blessed enough to have a team that are supportive. Yes. I'm blessed. Can I say their names? Sure, go. So, Shout I'm out blessed sila. that Eve is there, Arian is there, Micah, Jericho, AJ, lahat sila Jeff, and the photo team as well, sila Christian, Christian, Justin, Bling, and all the team are yung there. team mo ngayon is handpick mo or si Mayad ang nagdala doon? Sa team ko, si Noy or si Eve, ano talaga siya, bestie ko yun. Nung naging SD editor ako under King or naging junior senior shooter ako, naranasan niya lahat yun. PA siya. PA siya doon. Ngayon, ano na siya, senior shooter na siya. So, it's from our team, and then si Micah, na-request ko talaga siya na if I could have an editor, I want a female. Because, I don't know if you're gonna agree with me, female editors have a great are the great storytellers. Yes. For me. Yes, Iba sila pumili nung iba sila pumili nung kwento. No, tsaka nung clip, nung Yes, iba. Kasi ako, I strongly believe, storytelling cannot be taught. Technicalities pwedeng maturo. Yes. And as time pass by, they develop. Pero yung magkaroon ka ng gift of storytelling. Talent yan. Oo. So, sabi ko, to balance out my team, ako na sa technical. And then, Micah will be the storyteller. And then, magko-collab kami ngayon. Yes. So, tatanungin niya ako kung itong storytelling na medyo naisip ko, okay ba sa'yo to? And isusupport natin ng ganitong shots. Possible ba? Yan. Minsan nagkakabatuhan kami na parang nag-argue na kaming dalawa. Pero as long as we create great videos for couples, yes. Great eh. Totoo. Yun eh. Kasi at the end of the day, it's the couple's memories that you are creating. Yes, diba? tama. It's their wedding day you're trying to immortalize. Yes, hindi ito tungkol sa video mo. Hindi ito tungkol sa video ko. Diba? I'm only there to help them out. Yes. Visualize their love story. Tama. So, yun. Ganda. Always. Ano ba yung approach ng style mo? Kasi 'di ba yung Mayad, iba-ibang ano yan eh. Iba-iba kayo ng style eh. 'Di ba? Like before si King is power intro, 'di ba? Doon naman siya talaga nakilala. And then si Carmela storytelling. Iyakan. 'Di ba? Iyakan. Mas kalma, tapos before si Jay ba yun? Si JR? Sila JR, sila Luis, Maxino, si Gab. Yan, diba? Iba-iba Carl kayo eh. Tejada. Yes. Iba-iba. Iba-iba kayo ng atake talaga. As in, kumbaga, kung ako yung couple, mamimili ako sa inyo kung sino ko. Kasi kompleto kayo eh. Ganun kadami yung directors ng Mayad eh. Kompleto yan eh. Di ba? Hanggang sa graphics, power intro, storytelling, meron yan. Makulit. Ikaw ba bro, ano ba yung style ng isang J? Style namin sa Boracay, actually I don't know if I can say it as style eh. Kasi ako, I always adapt to the story of the couple. Which I know everyone does that. Pero I always incline to their story. And then, gusto ko lang yung parang feel good, Boracay vibe, na magaan siya tingnan, and to showcase the celebration of their wedding. So, parang doon ako naglilin parate. Tapos ma-handheld ako. Handheld yan. Ma-handheld kasi, ko nga yan eh. Kasi, iba yung dating niya pag hina-handheld mo, tapos lagyan mo ng music na babagay doon. So, yun yung style ko. But the key factor talaga ng style ko is the couple. Yeah. Doon ako nagkakaroon. Sila yung nagdadala, no? Yes. Ini-enhance mo na lang yung Yes. Yung nila, kung ano na meron kayo, sige, i-enhance natin. I-enhance natin. Oo. Kaya, ano yung tawag mo kanina? Planned. Yes, we plan things to make it look like candid. Yun. Pero ganda kasi nag-work eh. Nakikita ko, parang natural eh. Sobrang natural. Tsaka syempre, yung Boracay, ang ganda rin na yung place, ang ganda ng Pero yun bro, ang pinakamahirap dito, Boracay base ka. Yes. Doon at doon lang din yung wedding mo. Ilan lang yun, bro. Ilan lang yun. In a week, baka inaman, naikot mo na yung buong Boracay. Di ba? Ano yung challenges mo dyan? Challenges ko,
there is yung, una venue. Oo. Diba? Gamay mo na yung bawat sulok ng venue doon. Diba? Gamay mo na siya. Pero, paano mo yan iibahin? So, yung thought process namin, nakikinig kami ng music, bibase namin sa kwento ng client, and then, lalaroin ngayon namin sa utak namin na, okay, ito yung maging dala. Bagay ba siya sa ganitong spot ng area? Kailangan ba natin na sa loob lang tayo ng villa? Or kailangan natin lumabas? What does the song requires you? Yun. And does it fit with their story? If yes, then we'll do that. If not, let's make things work. Diba? So, dun ako nag-incline. Kaya, kahit paulit-ulit yung lugar namin. Ang hirap. Mahirap siya. Ang hirap dun. Oo, pero kasi venue, timing are all the same. But the story of the couple is different each and every day. So, dun ako nag-i-incline. Na para bumagay. Okay, bagay ka dito sa outdoor Kasi, ito yung magiging kwento. Kasi ito yung magiging takbo ng kwento niya eh. Kasi diba minsan naka-pre-write na yung vows nila. Yes. Binabasa namin yan. Nakita mo na yan. Oo, nakita ko na yan. Ay, hindi siya bagay pang moody. Ay, parang hindi siya bagay pang bright, super bright naman. So doon ako ngayon magde-decide if I'm going to shoot it outside or inside. Outside or inside. Or saan. Okay. Yan. So, kasi minsan tayo, baka hanapin yung indoor shot kasi kaya sila nagburakay. Or baka gusto nilang makita yung view. Diba? So, depende kayo dun sa story. Yes, kung indoor, story. For sure, shoot nyo rin siya outside. Yes. Pero yung ilalagay nyo rin sa SD nyo, depende rin sa kwento. Depende rin sa kwento. Pero nandun pa rin yung, eto pa pala, pero sinushoot pa rin namin yung standards. Like, shooting them on the sunset, on the beach. Ito yung ito. Kasi, ito din yung namin ni Christian na yes, sa atin shooter na nandito, it will look sawa na tayo dyan. It will look same. But for every couple na kinakasal dito, it's their first time. Yes. Kung tayo sawa na tayo sa sunset, sila hindi. Hindi. Wala namang sunset sa ibang lugar eh. Totoo. Diba? Yes. So, ginagawa pa rin namin. Ginagawa pa rin namin yan. So, hindi yung parang, dyan ako kahapon eh. Yes, wala. Walang ganun. Hindi Pero, ganun. siya naman, wala siya dyan kahapon. Yes, diba? Wala naman siya dyan kahapon eh. Diba? So, you always give the best. Kaya nga kinuha ka niya kasi you always give the best. Ganda nun. Tama yun. Kasi yun nga, parang ako parang para sa akin kung nandun ako sa bar, yun nga, parang yun yung magiging problema ko eh. Kasi isla lang yun eh. Konti lang yung venue doon, yung magaganda. Although marami namang mga hotels, pero for sure, paulit-ulit yan. Yan pa rin yung beach na makikita mo. Oo. Blue pa rin yan. Blue pa rin yan. Yan pa rin yung sunset na makikita mo. Yan. So yun yung parang for me, yun yung magiging dilemma ko na parang baka maging paulit-ulit yung shot. Which is tama ka kasi kung sa'yo, lagi ka doon, sanay ka na, pero yung kliyente mo, first time yan eh. First time diba? yan eh. First time yung maka-experience. Laging ganun lang dapat yung thought, no? Yes. Diba? Ganda. Yes. And then, singitan mo na lang kung meron ka, doon na papasok creativity mo. Kung may gusto ka pang naisip, tirahin mo. Diba? Tapos pag may nakagawa ka pa na iba doon sa pwesto na yun na ginawa mo kahapon, pero iba ngayon, parang, uy, shit, bago yun. Diba? Kasi tinry ko na yun eh. Kasi sama curious kasi ako na, sige na, tatry ko nga kung ano yung mga, didibang ko yung theory na, sige nga, ito yung song ngayon, shoot ko dito. Tapos, shoot ko different couple, dito na spot na din, pero ibang song. Ito nga yun, hindi nga siya gumana kahapon kasi di kailangan ng kanta. Hindi kailangan pasok sa storytelling. Pero ito, ngayon gumana. Nagkaroon siya ng feeling pag pinanood mo dahil bagay pala yun doon sa kanta, kwento, and yung emotion ng couple. Yung couple. Kumunik. Oo nga, no? Yun. Galing. So, tao pa rin talaga nagdadala. Yes. Couple tao pa rin. We help them to visualize their storytelling. Again, it's not our wedding. It's their wedding. It's their wedding. So, wala kang di ba? Hindi to dahil sa video mo, dahil to sa kasal nila. Kaya nga, kung may request sila, hanggat kaya mong pabigyan. Naalala ko nga yung sinabi mo yung about sa music, right? Yes, ang ganda, pero sumablay lang dahil doon. So, ganun din sa amin. Kahit may mga song request din. Sige, gamitin, pero I always say to them na, but if this is not will work, are you fine if I could find a song that will match on the vibe? Yes. Or different areglo? Yung sa inyo, yes, pwede yan. Pag-uusapan nyo. Yung sa akin kasi yung nangyari, walang usap yun. Ayun, dali. Palit lang kaagad di ba? So, pwede naman yan eh. Actually, paying naman kasi sa amin din naman,
ngayon na, sinasabi rin namin yung pag may request na, sige, pag-usapan natin. Kung bagay, gagamitin. Kung hindi, okay lang. Or different areglo. Yes. Pero yung that time kasi, wala usap-usap. Kung baga, nag-usap kami na yun yung gagamitin. Sa pagdating ng araw na yun, parang, oh shit. Ayun, sapul. So yun. Ayan. Ganda. Cheers muna tayo, bro. Cheers. Nice. Cheers to that. Cheers. Sarap. Commercial muna tayo, brother. Game. Yan, pahinga muna. Grabe. Ang ganda nun. 1 hour? 1 hour na yun. 1 hour na yun. Ganda. Bilis. Nag-comment si Alvin J. So proud of you. Ay, thanks, boss. Thanks for trusting si Alvin. Yan. Nanonood ako niya pag nagigitara, kumakanta. Diba? Ganda ng boses. Dream niya yun na maging di ba? Maging singer, tsaka piloto. Kwenta niya rin sa akin, yung dream ko maging piloto. Parang gano'n. Ayan. Hello, Alvin. Miss you. Yan. King also and I are watching. Si King. Hi, guys. Love you. Hello, guys. Ayan. Commercial muna tayo. Pasalamat muna tayo sa ating sponsors, no? First, sa CinemaWorks Wedding Art Film for producing this podcast. And next is yung sa Aperture Philippines natin. Yan, para sa mga ilaw, sa sobrang gandang mga ilaw na pinapahiram sa atin. And then yung paparazzi with 5Z, no? Kung kailangan nyo ng studio portrait in your event, just go to their page, Facebook page. Just type in lang paparazzi with 5Z. Hindi kasama yung paparazzi, 5Z, yan, 5Z, tapos I. Yan, lalabas dyan, kulay dilaw yung text, yan. Andun yun sa Instagram nila, ganun din, same lang din. And syempre, yung Mesh Manila, yan, from Eco De Jesus. Ito, ganda. Ito, guys. 600 pesos. Meron tayong raffle nito. Pero, sa YouTube ko gagawin. Abang lang kayo bukas doon sa mechanics. Yan. Sa YouTube natin. Ito, maganda. May logo pa yan ng monochrome. Thank you, Eco. Ayan. Mesh Manila. Sa mga naghahanap ng personalized na na tawag dito na battery na ang tawag dito ayun battery holder yan para hindi na magkawalaan ng battery. So, ang ganda niya kasi ayan meron siyang tawag dito yung slot sa daliri para madali mo siyang makuha. Yun yung iniisip ko na nakita ko to. Sabi ko parang mahirap kunin kasi i-slide mo ngayon. Pero nung dumating sa akin tong unit, sobrang bilis no? Ayan. Ganda. So, yan. Message nyo lang yung sa Instagram nila. Parang around 600 pesos. Yes. Yung blanco. Tapos yung may logo engrave. Hindi ko lang alam kung magkano yung nila. Pero yun. Message lang sila. And, yun. Invite ko rin pala kayo sa May 6, 2025. No? Meron kaming ginagawang workshop. The Titos Bagsakan. Yan. Gaganapin yan sa Balara Content Studio on May 6, 2025. Yan. For a cause yan, no? Para dun sa kaibigan natin na nag-opera. So, kailangan niya ng fund. So, yun. Kasama ko dyan si King. Andiyan si King. Si Treehouse, Proud Rad. Madami, no? Stellar Stories. Sino pa ba? Si Miko. Yan. Miko Gonzalez. Nandyan din. Sobrang mura lang, guys. Yung poster lalabas bukas, so abang-abang kayo, papost ko rito sa Monochrome. Sobrang star-studded nung Sabi ko nga parang Avengers yung Yung Avengers Unite. Pero kasali ko, parang ako si Gru. Yeah. Ako yung singit, yung baby dun sa... Ako yung Groot. Sabi ko parang, kailangan ba ako dyan? Kailangan. Pero salamat, Salamat Jason and Al na makonsider na nandun ako sa workshop na yun. Pero kita-kita tayo doon, guys. Ayan, for ako siya. So, murang-mura lang. Parang 2,000 pesos lang. Ganun lang siya kamura. Hindi ko lang alam. Pag magdagdag pa silang speaker, baka madagdag pa yung presyo. Pero yan yung unang usapan, no? Yan. Grabe si Boss Nico. Kiyogi, yan, yung stars niya. Kanina pa nagpapadala si Boss Nico. Boss Nico, thank you. Sponsor natin yun dito sa Monochrome, no? Yung paparazzi, tsaka yung NQ. Yan, NQ by Metro Photo. Yan, follow nyo lang yan si Boss Nico Kyoge. Thank you, yan. Shoutout tayo. Si Alvin nandyan. Si Benz. Pagkay, God bless. Yan. Inspiring, yan. Si Timothy, Direct Timothy De La Paz. Inspiring J. Yan, idol din yan. Yan, sobrang idol yan. Sana ma-invite ko rin siya, no? Sa pumayag din siya rito sa Monochrome Podcast. Yes. Idol din yan, lalo na yung treatment niya, yung pag-handle niya. Ibang klase to. Mga to.
parang iba't ibang lugar, iba't iba yung treatment eh. May something eh, di ba? Yes. Oo, parang kada lugar iba yung damo na kinakain or tubig na iniinom kaya nag-iiba-iba yung Iba. di ba? Galing. Oo, nakakatuwa. Ayan. Sino pa ba? Ayan. Michael, nandyan. Ayun, Mayad Boracay people, nandyan. Yan. Nanonood sila. Ayan, kamusta? So, yun. Balik tayo sa'yo, Paps, no? Yes, sir. Di ba, nasa Boracay ka? Kasi ang worry ko doon, saltwater, mabuhangin. Paano niya iniingatan yung yung equipment niyo? Equipments? Kasi sobrang humid. Oo, di ba? Malagkit eh. Lalo yung sa mga cameras and lenses, sobrang prone siya sa sira. Paano ginagawa niyo para... Ginagawa namin doon. So, yung sa amin, sa team namin, may designated work yan always. So, si Justin yung equipment manager. So, kasi, tapos especially, advantage yun kasi lokal siya. So, alam niya yung mga tricks and sila ni Noy yun, sila nila Eve. So, tips and tricks nila na, well, dati, ginagawa nila? Hindi naman nila nilalagay sa bigas, pero always after ng shoot, matyaga nilang pinupunasan yung camera and lenses. Oo, kasi di ba? Malagkit talaga. Malagkit. Kasi yung sa akin nun, isang beses lang ako mag-shoot yun. Nakita tayo sa diba? Yung drone mo nag-swimming! Nag-swimming pa yung drone ko. Pero, ngayon, sira na siya ulit. Gumana siya isang beses, dalawa, tapos ngayon, ayaw na. So, yun. Tapos ngayon, we do have dry boxes na. So, every time na matapos yung shoot, pinapasok agad nila Jericho, yung mga PAs natin sa drop box tuloy. Sa dry box. So pinapasok na sa dry box para ma-maintain lang, and then every once a month kung wala akong gagawin, nilinisan ko yung mga camera, yung mga sensors, linis-linis. So yun, ganun lang yung mini-maintain. And then, hindi kami nagpapalit talaga ng lente pag malapit sa dagat or pag sobrang lakas ng buhangin. Nung hangin. Tago talaga kami pagpalit ng lente. Pero syempre, hindi mo talaga maiwasan. May kakapit-kakapit lang. Pero, well-maintained. Well-oiled lang. Go-to lens mo. Ano ba gamit niya? Sony. Yes. Sony. Go-to lenses ko, SLR Magic. SLR Magic? Yes, SLR Magic. I have the 21 and the 50. 50. Yes. 1.2. Yung bagong version, 1.4. 1.4. Kasi diniscontinue natin nila yung 1.2. Wala na 1.2. So, 1.4 SLR Magics. Manual. So, kasi, it gives me a different look eh. Kasi, depende yun sa magiging style mo rin eh. Yes. If you want, ako, sa pagkakaintindi ko lang din eh, the way I observe it, if you want to have a look of commercial or high editorial na look, you go with AF lenses kasi ang tatalas. Yes. Ang tatalas. Pero pag gusto mo yung malambot na medyo may moody, may character May character siya, yes. So, SLR Magic yung ginagawa ko. Nilalagyan ko na lang nung motor. Yung motor. Anong motor ginagamit mo? Yung sa DJI na yung kasama ng RS. Kasama so, pinanggigimbal mo rin siya? Pinanggigimbal ko din siya. Galing. Pero, yung ganda nun. And, yun lang. Yung ginagamit. SLR Magic, no? SLR Magic. 1.4 na manual lens. So, yun, guys. Pero recently, di ko alam kung nasa edad na rin ba. Kasi nakuhook na ako sa AF. Ang dali. Nakalak-track eh, di ba? Yes. Actually. Ayun. Pero ako, yun. Go-to ko, 2875 ng Tamron. All-around lens. All-around lens. All-around lens na talaga. Dalawa yan. Tsaka yung 58 ko na Helios. Yun. Kung gusto ko ng art, Helios. Pero pagka yun nga, documentary yung gusto ko style doon sa 2875. Yan. Depende rin kung anong trip mong look. Kaya nga ng podcast nila Sir Jason, di ba? Depende kung anong trip niya on that day and kung ano yung feeling niyang bagay for the couple. Yun, ngayon, parang may set siya ng anamorphic eh. Parang sabi ko, nice. Okay. Nice na mapapanice ka na lang. Nice, di ba? Sana all. Sana all. Ako kahit LiDAR lang. Kahit LiDAR na lang. Yan. Ilaw. Anong ginagamit mo ilaw? Nag-iilaw ka ba? Yes, nag-iilaw kami sa Boracay dahil, parang hati na siya kasi, nandun pa rin yung natural light ng Boracay. And then,
enhance it na lang with the help of nanlights. So, nagna-nanlights ako na to support yung mga, like for example, pag nabitin ka ng sunset, kopyahin mo lang yung kulay ng temperature ng sunset, ulit, may artificial light ka na. So, yun yung ilaw na naka-projectors. So, yun. Studio ko, hindi ako taga Boracay. May shoot ako sa Boracay. Ano yung ideal equipment na dadalhin ko? Nako po. Kasi, di ba, kayo, sanay na kayo doon. Di ba? Alam nyo na yun. At saka may office kayo doon. Ando lahat yung gamit nyo. Pero ikaw, kung ikaw, mag-shoot ka doon. Kasi syempre, magbabangka, aeroplano. So, medyo mahirap yung biyahe. Di ba? So, ano dadalhin mo? Dadalhin mo? Well, maliban sa camera mo, usually, well, kung ikaw naman yung pupunta doon, Boss Marbs, payaram ko na gamit namin. Camera mo na lang, laptop dalhin mo, kami na bahala sa light stand mo, tripod, kami na bahala. Pero kidding aside, when you do destination shoots, as much as possible, light lang. Light lang. Pack light lang. And nowadays, kasi yung technology mahabol din eh. Grabe, like, yun, nakita ko nga sa'yo, one of your setup, you're using YC Onion. Diba? Nakatayo lang siya dyan. And you're confident na iwan lang siya doon. Yes, It means ganun siya ka-sturdy. So, monopod. Well, sa style ko naman kasi iba ma-handheld ako. So, I can go without the monopods and tripods. Okay lang. Pero pag nag-shoot ka talaga ng wedding doon, ginagawa ko, I always look. Kaya nga sobrang importante ng PBM. Tatanong ka na lang, sino nang doon malapit doon? Yes. Pwede ba ako Madami, di ba? Yes. Sila, yung nire-rent ko dati ng lights dyan, si EJ. EJ Manpower Services. So, yun. Pwede kang mag-rent doon or, yun nga, malaking bagay na kilalanin mo na yung pupuntahan mo kung meron ka ba doon kakilala and all na pwedeng tumulong. Pero kung wala talaga, then, well, you can bring carbon fibers tripod. Diba? Kasi yun na yung uso ngayon din. So, carbon fiber tripods. Mga Olansi, mura lang naman yan. Oo. And yun, always, what do you call this? Always know ano ba ang kailangan mo sa shoot na yun. Kailangan ba mag-ilaw? Oo. Kailangan mo ba mahabang lens? Oo. Kailangan mo ba yung ganito? Ganyan. Then, dun ka mag-breakdown kung anong kailangan mo. Para ka lang nagte-technical requirement pag nag-shoot ka ng koto. Yes. Diba? Kailangan mo ba 10 ilaw? Diba? Hindi naman eh. Actually, yun nga, pag may ilaw, may mga marentahan doon. Tapos, drones, Paps. Yes. Bawal, sa mga hindi nakakaalam. Bawal po ang drone sa Boracay. Bawal po. Unless meron po kayong permit from the municipal and the resort itself. So, yun, malaking bagay din mo pa. So kayo, paano kayo nagdo-drone or kumukuha talaga kayo? Pwedeng bumangko kami or if there's a specific request talaga kasi ako as I observe yung drone one use ng drone is if the setup ng couple mo maganda siya. Kunyari, may yung ceremony nila. Nagre-request sila to have the drone kasi maganda siya from above. Yes. So, yun lang yan. Pag wala naman silang request and all, and pag walang permit, may mga bangko naman. Yeah, stock footage. Hindi masama gumamit ng bangko. Yes. Huwag mo lang ulitin ng sunod-sunod. Lalo yung mga sunset shot, diba? Tapos kung halimbawa, yung Shangri-La na ngayon, Shangri-La tayo ngayon, pero marami ka namang shot doon na iba-iba, pwede mo gamitin Pwede mong gamitin yan. Tapos yun nga, kasi may one time nalala ko, may couple na inulan yung wedding niya. And parang gusto talaga niya sunset kasi one of the reason kung bakit sila napakasal doon dahil sa sunset. Sa sunset. So, sinurprise namin siya ng team. Sinurprise namin siya ng sunset sa SDE niya. Nagyan namin ng stock footage. Ayun, trade off. Natuwa siya. Natuwa siya. So, that compliment from the bride to give the smile that they deserve. Kasi parang yung iba kasi minsan, pagka umulan or umambon, tapos nandun ka sa location na ganun, parang nakakalungkot kasi nang manghihinayang ka eh. Kumbaga parang tamang yung sinabi mo eh. Parang kaya ako nandito sa Boracay dahil gustong-gusto ko yung sunset eh. Tapos hindi ko makikita. Yes. Diba? So kahit pa paano, mabigyan mo siya ng kasiyahan. Yes. Kasi malaking bagay. Although alam nila na stock footage yun. Alam nila. Pero
na-appreciate, kumbaga napakita mo sa kanila na, ito yung sunset dito sa Boracay. Na, tapos titimplahan mo lang sa post-nap ng ilaw na magkaroon ng sunset. Tapos storytelling mo, tahiin mo yung tatlo. Yung tatlo. Gusto yun. Goods na yun, di ba? Gusto yan. Kasi at the end of the day, yun nga, di ba? Yung goal natin is to make them happy and seeing them happy na po papunta sa'yo to say thank you. Okay na yun di ba? Totoo. Maliban sa bayad ka. Masaya sila. Happy together, di ba? So, yun. Galing. Pero ngayon, sa Boracay, syempre, hindi lang naman isa yung wedding dyan. Every day or every week. Bukas nga, may wedding ka, di ba? Yes po. Hanggang ilan ba yung kayang accommodate ng Mayad Boracay ngayon? Miss Jamie? 1 to 2 or sabihin natin sa ganda natin 4. 4. Na magkakasunod. Magkakasunod or magkakasabay? Magkakasabay. Yes, yan. 4. Kaya. Safe na yan. Safe na kayo kaya, Jamie. In a day? In a day! Oh. Sorry! In a day pala, isa lang. Sorry. Isa lang. Isa lang. 1 or 2. Tama, 1 or 2. 1 Kasi or 2. recent na try. 1 yes. 4. akala ko yung week. Sorry. I stand corrected. 2 po. 1 to 2. Mayroon pa tayo para makapag-Boracay wedding. Yes. Kasi 2 lang. Yun nga, sabi nga, sino ba nagsabi? Si Pepe. Sabi ni Pepe na hindi mo naman kayang kunin yung, halimbawa sa Boracay, di ba? Kung 10 yung wedding sa isang araw, hindi naman kaya kunin ng Mayad or ng ibang studio yan ng lahat yan. Depende na lang kung kaya talaga nila, di ba? So, yun, may chance. Pero marami na rin studio dyan sa Boracay, no? Yes, marami. Mga friends din namin. Nakakatawa nga isang compound lang kami. Gagaling nyo sa sobra. Nakakatawa. Ayan. Alright, guys. Open natin yung Q&A natin for Jay, no? Yan. Pwede na kayong magtanong. Ayan. Sino pa ba may tanong? Direk, pwede ka ba if Iloilo yung wedding? Yes, pwede. Pwede Si Eunice Ann. Ayan. So, walang timang Mayad sa Iloilo. Pag may Iloilo based, pag may Iloilo wedding, lumilipad talaga ang Mayad. Meron ng team sa Iloilo din meron na rin. Which is yung kay Boss Jose. Nice. So, si Jose yung topic. Upon request lang po. Upon request po tayo. Nice. Ilan na ba ang directors nyo ngayon, Mayad? 4. Carmela, Archie, Jeff Obel, ako. Tsaka ikaw. Yan. So, yung 3 sa Manila. Yes. Yung sa Iloilo is si Jose. Siya yung nagmamanage doon. Yes. Hindi siya, nag-shoot na rin. Nag-shoot na rin. Hindi siya count as director or parang manager lang? Parang head siya doon. Head lang, Siya yung talagang teritoryo niya ng Iloilo. Tsaka, Mayad, Iloilo yan. Yes. Diba? Doon galing yun. Doon galing yan. Ayun, ito si Archie may tanong. Ano ang best na pang-unwind? Yan. After busy week ng shooting wedding. Ang magkita-kita sa Discord at maglaro ng Dota hanggang umaga. Or yan, yung sa iba, yung ibang team, uminom. I mean, ito, light inom lang to parang debrief para pag-usapan yung mga nakakatawang moments. So, yun. Ganun lang, no? Para, ibang outlet, no? Ibang outlet. Hindi yung video, no? Hindi video pa rin. Tapos, umuwi ka pa ba ng Iloilo or Boracay base ka na talaga? Baliktad na. I'm living in Boracay, having a vacation in Iloilo. Talaga? Baliktad na. So, kakasal mo lang, di ba? Yes, sir. So, doon na kayo nag-move sa Boracay? Hindi. My wife is in Singapore. Singapore. Hi, wife. Hi, Larnus Dane. Hey. Hello. Yan. So, yun. So, she's in Singapore. I'm in Boracay. So, So, every when kayo nagkikita? As much as possible every other month. Tsaka Singapore lang naman, malapit. No? Malapit. 2-3 hours lang away. Yes. So, meron bang direct? Iloilo? Meron na Iloilo, Singapore. Galing. Kaya mas convenient. Oo, hindi ka napunta Manila, no? Yes. Ganda. Tama. Direk, what is your most unforgettable moment sa wedding? Si Jard. Wow. So, shout out to Jard. One of the best hosts din yan. Siya yung the bearded host. Ako nakasama na. Siya yun, the bearded host. Nice. Yan. So, yung pag tinamaan ng ilaw, nagkaka-eclipse. Sorry, brother. I love you, brother. So, my most unforgettable moment,
nung yun, yung aside sa naitawid ko yung wedding ng kaibigan ng boss, isa siguro yung na-request ng couple na i-play ulit yung SDE dahil nagandahan sila. Wow! So, 2 beses pinlay yung SDE. Ang ganda nun. Ang ganda sa feeling nun. Yes. Yes. So, parang kilig moment din. Yun. Then, every weddings din is unforgettable. Unforgettable kasi kung isipin mo, planning, yes, meeting with the couple, knowing their story, and then eto na, nangyayari na. Seeing every moments of them. Unforgettable yun sa akin. Na makita mo silang nangiyak sa tawa. Oo. Happy sila dahil na-achieve nila yung gusto nila and nakapag-celebrate sila. So, yun. So, yun yung mga unforgettable moments ko. Every wedding are unforgettable for me. Kasi iba-iba kwento sila eh. Yeah. Diba? Totoo so, yun. Yun. Ganda. Tama yun. Si Ryan Cesar, Direk, if you want to start to learn how to light, ano po ang best light to start with? Yan. With softbox. Yan. Tsaka yung softbox, ano raw yung ano? To start, learn how to light, siguro ako, I can say, learn first the basic. So, when I say basic, siguro pag-aralan mo muna yung paano yung natural lighting to understand yung artificial lighting. And then, if nandun ka na sa artificial lighting, dun mo kasi masasabi anong need mo, ilang watts yung gusto mo, gaano kalakas, anong attachment yung gusto mo. Siguro, for me, I started, dati, yung no. Yung no square panel. Tapos, kasi, ako yung tipo na if I want to buy something, dapat alam ko, gagamitin ko para hindi sayang yung pera. So, tiba yun. Yung no na panel na square. Tiba yun. Hanggang ngayon, buhay pa yun sa akin eh. So, sabi ko, kailangan ka ba softbox? Ano ba yung effect ng softbox? So, hindi mo na ako bumili. Ginawa namin, nag-clip kami ng mga punda. I don't know if it's also the term in Tagalog. Yes, yung punda, yung sa unan. Papasok namin doon yung no. At kiklip lang ng mga grip clips. Basta tama namin sa yun yung mga trial namin. And then, that's the time na bibili na kami ng softbox. Yes. Start with yun, pinakamurang makikita mo. Yes, pinakamurang makikita mo. Dati, yung projector na ginagamit namin, cutouts eh. Cutouts lang na ilaw, tapos lagyan mo ng yung cardboard, tapos guhitan mo. Classic na yun eh. Ganun sa production, di ba? Oo, classic hack yun. Yun naman, na-inspire ako doon sa Tapos yung mga lanterns and all, na-inspire ako doon nung nag-attend ako ng workshop ni Napamir. Cinematographer, one of the legendary din cinematographer sa Philippines. So, yun yung lantern use. Kaya doon ako na-fixate din sa, bago ako natutong mag-hard light. Yun talaga yung go-to setup ko. Yung lantern na para lumambot. Ay, ito pala yung epekto niya, lumambot. No? Tsaka papanood din ang videos nyo. Oo. Paano kaya pinapag-glow to? So, yun. Ito, si Derek Mu. Ilang oras po ang preps nyo, sir, as a director? Ano po ang nagpapalabas ng kwento sa couple pag wala silang vows? So first is ilang oras? Yes, ilang oras kayo nang mag-preps? So our standard is 6 hours before the ceremony. So regardless kung ano ang ceremony mo, 6 hours nandun kami. So, and then yung second question niya? Ano yung, pag walang vows, ano yung nagpapalabas sa inyo ng kwento? Pag walang vows, ginagawa namin is to we identify ano nangyayari. So ako, thought process ko, after ng hi, hello sa couple, sa bride and all, I'll take time to tigil lang ako doon. Observe ko lang nangyayari sa loob ng preps. Observe ako, mga 2 to 3 minutes just to get the vibe. Then after nun, okay, baka doon ako naghahanap ng pwede kong magawang something baka unique. Or yung story itself na walang vows, unique yun eh. Yes, So, doon na lang kami nagre-rely or hahanap ako ng pwede kong maging planned. Planned. Hawa ako ng pwede kong maging planned. Word of the day, planned. So, and then, usap kami ng team. Ito yung nangyayari, anong gagawin natin, ito yung couple natin. And then, sooner or later, as time progressed sa araw na yon, nag-evolve na lang siya. Ang unique, ang cool lang dahil every time na as time pass by, nag-evolve lang yung idea, nanganganak lang.
Until, sana nakabuo na pala kayo ng magandang content kahit walang vows. Yes. Kasi hindi lang naman din yung vows yung pwede mong maging key. Yes. Meron kang first reading, Mhm. second reading, homily. Homily. 'Di ba? Sa garden wedding setup, minsan dyan, iba nagpo-pompa. Iba nagpo-pompa. And then after nun, meron ka pang candle veil cord. Material din yun. Minsan may thank you sila rin sa parents. Yes. Yun, Thank yung gandang you. kwento nun. Bride reveal. And then, di ba? Yung host, pwede natin magamit yan as content din di ba? Oo, actually. Tapos, i-talk about na lang paano nyo tatahiin. So, actually, yun sa akin, pagka yung ganun destination wedding, yung vows ko parang nagiging pantawid na lang para to another scene. Pero hindi talaga ako dun kumukuha ng kwento Kasi for sure, madaming mangyayari dyan pag diba? Lalo destination wedding. Oo. Kumbaga, the celebration itself, is story na. Oo. Diba? Immortalize mo yung celebration nila. Bakit sila nandun? Totoo. Diba? Yeah. Tama naman. So yun, hindi sa vows nakadepende. Yep. Yes. Boracay wedding, bumabagyo. Paano mo mairaraos? Ayun. Yan yung nakakatawa pag bumabagyo sa Boracay kasi nagiging content din siya. Di ba? Oo, naging content din siya na doon ako parang I find it interesting pag umuulan. Kasi at the very first place, destination wedding siya sa couple mo and they were expecting that there's a sun. Yes. Diba? So pagpasok ko pa ng preps, mag-iba na rin yung approach ko. Naging mas sensitive kami. Okay. Kasi at that time, yung bride mo, medyo nalulungkot na yun. Malungkot na yun. Oo. Pero for me, I find it so mapapagod ka. Yes. Kasi you're there to cheer her up na it's her wedding. Tapos garden wedding. It's garden wedding pa, di ba? So ginagawa na, cheer her up, pero sensitive ka pa rin sa binibitawan mong direction, salita. Yes. And then, after nun, doon na namin titimplay na pag nag-okay na siya, yung pinaka-key ko dyan, it's fine. It's fine that it's raining. You know why? Yung importante naman, nandito yung husband mo, hindi ka tinakbuhan. Ganda. Tama, di ba? Your closest family or friends are here to celebrate. Yes. Di ba? Kumbaga, it is what it is. Destination wedding is, ganun talaga, may factor talaga yun. Pero yung importante, the celebration continues. It rained now, but, hindi mo alam, the next day, bibigyan kayo magandang sunset. Yes. Diba? Pero nandun pa rin kayo. Nandun pa rin kayo, di ba? Nandun pa rin kayo. Tama. May one time na alala ko na preps pa lang. So, paano yun? Ano ba? Bumagyo, kinabukasan umaraw, kina-call out ba kayo ng couple? Oy, pwede tayo mag-shoot na post-nap? May ganun ba? So far, wala. Wala pa naman. Wala pa naman. Pero may time dun na naalala ko yata na umulan sa umaga. Tapos yun yung nasabi namin na kasi ang hirap i-portrait ng bride na wala siya sa mood niya. Yes. Tsaka sobrang wala ka rin hindi mo nang pwede i-content na nalulungkot siya. Actually, perfect bride ng cinema works yun yung ganung moment. Moody. Malungkot. Yung tripadan mo lang nagsiselfone siya sa ulan. So, may time na nag-uusap sila ng groom, anong gagawin nila, i-indoor na ba nila o outdoor nila kasi patigil-tigil yung ulan. Kasi ligaga din sila dahil tatanungin sila ng coordinator, ma'am, game ba tayo sa labas? Okay lang mabasa kayo. Minsan yung coordinator sinasabi rin nila yung totoong mangyayari, di ba? Yung possibility Di ba? So yun. So for me, I find it, sige, let's make it a part of a story. So yung conversation nila na yun, na-record ko the whole time. Tapos dun sa kanya kasi it so happened na si Eve nandun na. So tumawag ako sa phone. Record natin to. Na-record namin parehas yung nangyayari. Tapos, as a plandidders, so pinlanded namin, hinayaan namin yung moment na yun. Tapos after nun, parang pasimple lang ako na, ay, ang ganda mo dyan. Tayo ka lang dyan. So, kumuha ako ng wide shot. So, after ng wide shot na yun, nung tinahi na ni Mike, ganda naman ito. Parang nabuo yung kwento. And then, pagkahapon, pinagbigyan. Wow. Nagpakita ng araw. Ang ganda. Yun yung maganda-ganda. Sobrang ganda ng moment. Sobrang worry kayo lahat. Yes. Tapos biglang nga araw, mag-iiba yung mood ng kliyente tsaka lahat ng tao dun Nag-iiba. Tapos ito, isang wedding. Palakad na si bride. Bumagyo. Yun. Grabe. Na-hold ng 5 to 15 minutes. Tapos, nung ambon-ambon na lang, tinuloy yung lakad outdoor. Sabi ko, doon kinalabutan ako kasi alam ko na magagamit talaga namin to. So, and after ng wedding, pinlay,
Tapos sakto siya dun sa music na, kasi yun yung mga moments na hindi mo na madedirect eh. Wala na sa control mo yun yes, eh. Wala na. Pero it's so happy na sumakto din siya dun sa music. Nilagay namin, inareglo ng editor. Ayan, nagkaiyakan. Tapos sa dulo, bawiin mo ng happy song. Oo. Celebration ulit. Diba? Ganda. Yun. Best 3 location to shoot for prenup or wedding sa Boracay. Sa Boracay. Best 3, ako, I'll always go back, ano bang kailangan mo? Nice. Ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan ng couple mo? Anong kailangan ng vision mo? Pero kung akong tatanungin mo, best 3 location is kung saan ka masaya. Kasi nga masaya, saan ka komportable. And siguro, safe to say, kung gusto mo talaga na may specific, is at the beach. At the beach, kasi Boracay siya eh. So, weird naman ng Boracay pag hindi ka napakita ng beach. So, yun. And maganda yung sunrise sa Boracay and the sunset as well. So, yeah. So, yun. On the location, wala akong specific. Hindi pa ako nakatry dun sa Puka. Anong meron dun sa Puka Beach? Ano siya? Malaki yung waves and kung titingnan mo siya, tapos kung imagine mo siya, naka 70-200 ka, para siyang tinahi. Tapos may chance na para ang taas ng water above the sand or vice versa. So, yun yung effect niya na dinadala. Pero white sand din ba nun? White sand siya, pero not as that pino. Parang ma-pearls eh. Ma-shell. Yan, ma-shell. Ayan, si Mike Barrios watching from Afghan. Best location nyo, walang naninita. Ayan. Doon daw sa walang naninita daw. Doon sa sa resort ng couple. Kung saan. Kasi ngayon, if you're going to do a pre-wedding, siguro simple hacks, make it light. Make it light lang. Make it light. Huwag ka na mag-set up ng ilaw. Huwag ka na magdala ng reflector. Ibay mo yung style mo. Parang ganun. Or depende sa'yo, basta you look light. Yes. Yun yung simple hacks. Tsaka, yeah. Siguro, if I can give advice or suggestion, before mo sila bitawan, i-brief mo na. Para pagdating nila, action na lang sila, then okay na. Yun. Give you the opportunity na bukod sa Boracay, ano yung pinakapangarap mo na mapag-shootan at bakit? Aside from Boracay. Alam ko ayaw mo na doon. Joke lang. Hindi, alam ko sawa ka na doon. Pero hindi ko naman siya, joke lang yung ayaw ko na. Hindi ano yun. Pero, yun nga. Ano yung ibang destination na gusto mong punta? Destination na gusto kong balikan. Titira ka, magtatayo ba? Mayad, Palawan, parang ganun. Tapos ikaw yung, ayan. Sa ngayon, siyempre gusto ko Mayad, Singapore. Yes. Because my wife is there. Pero, kunyari, reset tayo. Reset, walang Singapore and all. I want to live with my wife and doing my love for videography and wedding as well. New Zealand talaga. Ganda. Kasi first time namin pumunta doon, parang bumalik sa pagkabata. Talaga. Hindi pa ako nakapunta eh. Ito sila kasama ko noon. Doon ko na first na may experience ng snow. Yung pagtalon ko ng chopper, akala ko mababaw lang. Tuhod pala. Ayun, lubog. So, yeah. Gusto ko doon. Tsaka ang fresh ng hangin and talaga, work-life balance. Work-life balance. Pilipinas, wala? Pilipinas, pag-retire na siguro. Pag-retire. Retired na, babalik kami dito. Sa Iloilo. Yeah, Iloilo na. Home base pa rin, no? Province pa rin. Province life. Yay. So, nice. Ayan, si AP. NZ represent. Hello. Ayan. Any life lesson, bro? Sa tagal mong nakaapak dito sa lupa, ano yung nakikita mo na life lesson na nangyari sa'yo na pwede mong i-share sa amin? Life lesson? Aside sa wag kang give up easily, tapos be optimistic, siguro sa career ko, don't rush things. Kasi, di ba, yung naging kwento ko nga, di ba? 2 years ko. Ganda na 2 years akong nagpaikot-ikot sa industriya para tsaka ilang beses ka na-reject. Ilang beses ako na-reject. Pero yun. Pero kita mo yung kung maging matyaga ka lang, pursue mo lang yung gusto mo, yung 2 years na yun, pwede mo pala makuha in 1 year kasi there's something great after that. Yes. And always see the bigger picture.
pine-prepare ka pala ni Lord. Yes, pine-prepare ka pala niya. Kasi pagdating mo doon, rocket ship pala. Yes. Diba? Hindi ka naman inibago. Kaya happy ako na nagsimula ako bilang PA. Kasi napagdaanan ko lahat. Napagdaanan mo lahat. Yes, so alam mo kung kaya o hindi. Posible ba o hindi. Yun. Thank you rin sa dad mo kasi pinaranas yung part na yun. Kasi kung sa ibang magulang, parang ayokong pahirapan yung anak ko eh. Di ba? Kumbaga, si dad mo is kailangan mong daanan to. Hindi kita tinuturuan ng leksyon. Yes. Pero kailangan mo tong daanan. Ay, so support ko yan. Naalala ko, nag-last shoot kami ng daddy ko January 31. Last libing namin na shoot. Pauwi kami, inulan kami. Nasa likod lang ako ng motor niya. Dala ko yung mga gamit niya. Basa yung lower pants namin. Pagdating sa bahay, inabutan ako ng daddy ko ng TF. Tinignan ko yung pera. Doon ako parang feeling ko nagkaroon ng value of money. Sabi ko, Daddy, Dad, hirap pala kumita ng pera, no? Oo. Parang, tapos yun, hinag ko siya kasi parang nafe-feel kita yun. Ikaw yun lang, pinaparal mo kami dahil doon. So yun, parang yun yung isa sa mga life lessons ko din. Yes. Na value kung anong meron ka. Kung may konting aberya, huwag ka gumive up. Kasi hurdles yan eh. Yes. Ibig sabihin, hindi yan binigay sa'yo dahil gusto lang or para pahirapan ka. Mahirapan ka. Yes. Pero it's your challenge on how you're gonna surpass it. Yes. Once you surpass it, ibig sabihin, kung ano pa yung darating na yun at kung umulit man yun, alam mo na siya. Alam mo na siya. Kesa sa hinurdle ka, hinarang ka ng challenges, gumive up ka. Oo. Paano kung sa pag-atras mo nandun siya ulit? Yun nga, no? Atras ka na naman, di ba? Tama. Hindi. Oo nga, no? Wag. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. And our industry, in the creative industry, or any industry, never stop learning. Ako, I'm happy to say that I still pressure in every wedding that I do. We do. Oh, yes. Because isa sa mga mentor din na sabi din sa amin to na pag once na feel mo na wala ng pressure, you are on your comfort zone. Meaning, wala na. Delikado na yun. Doon ka kabahan. Doon ka kabahan kasi okay ka na eh. Diba? But if you still feel the pressure, ibig sabihin, you wanted to expand more. Yes. You want to learn more. And in the creative industry, lalo na sa wedding na nag-e-evolve, sabi nga natin, nag-e-evolve, it's a never-ending learning. Yes. And always adapt to it. Totoo. And fit. And then, fa-follow na rin yun yung fit it into your style. Oo. Diba? Ganda. So, fit into your style. Yun. And cheers to that! Cheers. Cheers to that. Ganda nun. Ang ganda ng mga sinabi mo na yun. Pero, meron ka pa bang advice for those aspiring wedding filmmaker? Ayun. Ayan. Okay. So, may kanya-kanya tayo eh. May kanya-kanya tayo. So, siguro in general that I wanted to say, to aspiring filmmakers or storytellers, don't rush things. Kasi, yung mga idols natin, hindi naman sila naging ganyan kung hindi nila napagdaanan lahat. Hindi porket nakahawak ka na ng gimbal, malakas ka na. Pag hawak mo ng gimbal, tatanungin ka ng mga, yung unang tatanungin mo, para saan ba to? Question mo sa'yo, para saan ba yung gimbal? Ano yung magiging effect nito sa shoot ko? Diba? Kasi, I mean, for me, as I've observed, lahat atat gumimbal. Yes. Lahat dapat high-end ang gamit. Pero pag tinanong mo, uy, yung camera mo, alam mo, ano pa yan? Pwede pag, talaga ba? Ayun. So, don't rush things. Learn. Magkamali ka, okay lang, balik ka ulit, learn ulit. Magkamali ka, balik ka ulit. Hanggang sa, hindi mo mamalayan, you're making your own name. Yeah, you're making your own name. And yun lang talaga, don't rush things. Always learn. There's no shortcut in greatness. There's no shortcut in greatness. Perfect. Kasi, Ganda. alam ko, hindi ka magiging Marby de Guzman of CinemaWorks if hindi ka nahihirapan dati. Hindi, ganito na ako nun. Pag ano ko. Yun na Lord! yun. Pag yun na yun. Yun na yun. CinemaWorks na kagad eh. Ganon ka katindi. So, syempre lahat tayo bro. Lahat tayo ganyan. So, yes. So, yeah, wag mong madaliin. Pag-aralan mo lahat. And if ever man na may mag-critic sa'yo, don't think it in a bad way. Yep. Kundi maging optimistic ka. Yep. Kasi if you wanna see the bigger picture,
doon mo makikita yung answer eh. Yun yung reason pala, kaya pala ako napagsabihan. Kasi sooner or later, kung baka nga yung sinabi sa'yo, yun dun yung correct mo sa susunod. Diba? Kasi alam mo na eh, diba? So, and always go back to where you came from. Sino man yung mga tao na tumulong sa'yo, humubog sa'yo, hone sa'yo, you always pay respect to them. Kasi, hindi ka magiging ikaw kung hindi ka nila na-inspire. Totoo yan. Diba? So, yan. Ganda. Thank you. So, yun. Grabe. Ganda nun. Ayan. Free workshop na naman tayo ngayong araw. Diba? Ang galing. Sobrang na-inspire ako, bro. Sobrang na-inspire ako. Maraming salamat din at pinaunlakan mo kami dito. No? Grabe, galing ka pang Boracay. Yes. Guys, nag-shoot pa to kahapon. Pumunta lang dito para dito sa podcast and then babalik ulit siya ng Boracay, mag-shoot ulit. So, ganun. Sobrang naano ako nun. Sobrang thank you, bro. Yes. Sobrang, yung kwento mo, sobrang inspiring. Sobrang inspired ako doon. Sana ganun din ako, no? Nung nagsisimula. Kasi, hindi, joke lang. Lahat naman tayo, ganun nag-start, diba? Joke lang sinabi ko kanina na nung CD Morse ako. Walang ganun kalokohan yun. Tsaka for me naman, being here is such an honor. Sobrang honored ako nandito. Yeah. Dahil una-una, being in front of your idol, doing this thing na isa sa mga nag-inspire sa'yo, imimiss mo pa ba itong opportunity to? Hindi. Itong upuan nito, sino nakaupo dito? Marami na nakaupo dito. Gusto ko rin to be part of it. Diba? Yes. Yeah, so honored to be here and makita to share and all. Kasi feeling ko, yun din yung isa sa gusto ko talagang, to share, kung ano yung gift na binigay sa akin. Yep. Na, ipakita rin, i-share lang talaga na kung ano yung binigay na gift to inspire others. Yan. Tsaka itong podcast na to, parang ginawa to parang time machine. No? Ito yung bolt ng kwento natin lahat. Yes. Na kahit gaano katagal to, basta nandyan yung YouTube, nandyan yung Facebook, nandyan yung hard drive ko na nandito tong kwento na to. Hindi mawawala. Yes. So yan. Maraming salamat, bro. Thank you very much. And yun, maraming salamat din po sa mga nagsubaybay, no? Sa mga nanood. And sa sponsor ulit natin, CinemaWorks, Aperture Philippines, Paparazzi, and Mesh Manila. So order na kayo nitong maganda nilang So may raffle ako bukas. So mamimigay sila ng isa nito. Tapos yun, i-send nyo lang, i-ano ko lang yung mechanics para manalo kayo. So, yun. And, yeah. Thank you, brother. Sir Iko yan, no? Sir Iko to, no? Iko de Jesus. Sir Iko, thank you in advance. Hindi ito. Bigay ko na sa ito. Uy! Yan, bigay ko na sa ito. Yan, sa'yo na yan. Grabe, hindi ko na-expect. Mas iiyak pa ako dun. Ayan, may monochrome na nakalagay. So, nga eh. Siyempre, hindi ko hindihan yan. Sa'yo na yan. Thank you, sir. Yan. Thank you. Thank you very much and see you in next week. Wala tayo sa next week kasi Holy Week, no? Kailangan nating magdasal, kailangan nating mag-reflect ulit ang buong linggo. So wala muna tayong inuman, wala muna kakain ng baboy, ha? Guys, tayo, yun? Yung self-reflection, dasal. Pabasa. Yan, pabasa. Yan. Attend tayo dyan. Ayun. It's perfect time to reset. Yep. Yan. Thank you very much. And yung namin, yung workshop namin, nandiyan si King, no? Si Studio King. Nandiyan Treehouse, nandiyan Stellar Stories. Proud Rad, nandiyan din. And si Miko Gonzalez. Yan, nandiyan din. Marami pa yung nandiyan. Di ko lang alam kung sino-sino. Pero sobrang mura niyan. 2,000 pesos lang kada Tapos meron pang early bird daw na 1.8. Wow. Yan, 1.8. Kailan to, Chief? May 6. Oo. Medyo mabilis na. Parang gusto ko mag-workshop ulit. Game. Gusto mo speaker ka? Pwede ka doon, brother. Yan. Sabihin mo lang. Pwede ka mag-speak. Ayan. Thank you. Meron ka bang gusto i-promote? Pa-promote ko lang po. IG ko lang po, J Palmares. And Facebook, J Palmares din. And Mayad Boracay. And thank you again to Sir Marvy and Jamie Lihan, who's right here, Boss Jamie, and parang wala na ako po promote. Ayan. Nandlight pala.
Non-light. Ayan. Yun yung ilaw mo ngayon, non-light. Yes. My currently set up or ilaw, non-light. Nice. Shout out to Sir Christian and yan, Casey. Si Casey yan. Shout out sa inyo. Hello guys. Yeah, thank you. And see you next week for another episode of Monochrome Podcast. And bye-bye. Nice. Thank you, bro. Thank you. Nice.